Maligayang pagbabalik. Binibini. Maligayang kaarawan po, Binibini. Tumayo na kayong lahat. Aba, Ruo-Ruo, inaasahan ka ng lahat dito, kaya magsabi ka naman ng ilang salita. Ano namang sasabihin ko? Oh, ituloy ang tugtog. Sige, magsayaw kayo. Hay nako. Ruo-Ruo, maging seryoso ka. 20 taon ka na ngayong araw, kailangan mong tuparin ang kasunduan, magpakasal sa tagapagmana ng pamilyang Shu. Ayos na ba yon? At pagkatapos ay magkakaroon ng anak? Ayoko nga. Ang wish ko sa aking kaarawan ay araw-araw na matulog hanggang sa kusang magising. Pagkagising ay kakain. May 10 ulam bawat kainan at laging bago. At pagkatapos mabusog ay matutulog uli. At pagkagising ay maglalaro naman. Hanggang madaling araw. Sa bawat taon, habang buhay. Oh, siya nga pala, di rin dapat tumataba. Dapat ay laging maganda. Sana ay matupad ang lahat. Tapos na ba ang programa? Matutulog na ako ng hapon. Paalam. Binibini, Ano ba? 12 taon na ang nakararaan simula nang mawala ang iyong mga magulang at hindi pa rin kilala ang may gawa nito. Nag-aalala lang ang lahat sa kaligtasan nyo, kaya kayo itinago para magsanay. Ngayong pinabalik na kayo, ito ay para pagbayarin ang may gawa nito, hindi para lang kumain, matulog at maglaro. Kung naririnig man ako ng aking mga magulang, siguradong gusto nilang mabuhay ako ng maayos. Masyadong delikado ang paghihiganti. Babae lang ako, maliit ang pangangatawan, hindi ito para sa akin. Ang manatiling buhay, ang tunay na respeto sa mga pumanaw na. Mahusay na pagkakasabi. Napakagaling. Akala ko ba ay matindi itong si Binibini na binantayan nyo ng higit 20 taon. Pero ano ang nangyari? Isang hamak na mahinang babae lang pala. Sige, basta't magaling ka, papatuluyin kita uli sa amin para maging bahagi ng Samahang Lobo at Batang Panginoon Lobo bilang 8,863 babae roon. Tumahimik ka! Wala kang respeto kay Binibini. Mga bata, kunin niyo agad ang babaeng iyan. Gusto kong simulan na niyang pagsilbihan si Batang Lobo ngayong gabi. Masusunod po. Bago nyo saktan si Binibini, kailangang madaanan nyo muna ako bago nyo siya makuha. Hindi mahina si Binibini. Bata pa lamang siya at kailangan lang ng magtuturo sa kanya. Dahil mukhang gusto mo talaga siyang protektahan. O sige, mauna ka nang mawala para sa kanya. Boss, Brother Bao, maayos ka lang ba? Hindi ko akalaing maibubuga pa pala ang Phoenix Association. Pero ayos lang. Paglipas ng ilang araw, araw na ng pagtitipon ng 5 malalaking pamilya, oras na para muling hatiin ang kapangyarihan. Sa oras na iyon, mawawalan na ng leader ang Phoenix Association. Hindi na sila magtatagal pa. Ngayon, alis na muna tayo. Binibini, maayos ka lang ba? Huhu, takot na takot ako. Sabi ko na ngang hindi ligtas dito. Gusto ko nang bumalik sa probinsya. Mas ligtas pa sa probinsya. Binibini, huwag po kayong matakot. Napakahusay ng ating boss. Sa isang galaw lang niya kanina, tumilapon ang baozi ng 800 metro. Pero hindi naman ako ang gumawa niyon. Hindi ang boss? Sino? Sa mundong ito, sa sobrang lakas ng enerhiyang iyon, at ang kakayahang manipulahin ang hangin sa pag-atake, tanging si Dragon Mom lang ang naiisip ko. Ha? Ano, Dragon Mom? Ang maalamat na taong iyon, na mahirap makita kahit kailan, ang pinakamalakas sa kasalukuyan na si Dragon Mom. Wow! Hindi lang malakas si Dragon Mom, taglay din niya ang pinakamataas na kapangyarihan. Ang kanyang level 9 na espesyal na atake na Immeasurable Ocean, kayang gumamit ng isang patak ng tubig para butasin ang mahigit 10 tao, iyon ang kanyang tatak. Nandito ba talaga siya? Matriarch. Lola, ako ang numero 1 fan ni Dragon Mom. Sabi sa balita, nagbabakasyon siya sa tabing dagat. Malamang dahil sa sobrang daming tao kanina, may nakabangga lang ng hindi sinasadya kaya tumilapon ang baoz. Tama ang sinabi mo. Bayruo. Pinapunta kita rito para maging kinatawan ng Phoenix Association, para makilala mo ang ilang mga opisyal doon, at maging pamilyar ka sa lahat. Pero ano ang mga ginawa mo? Wala naman, birthday ko lang naman, kumakain lang kami. Nag-enjoy lang kaming kumain at uminom. 3 araw na lang at gaganapin na ang Dragon Meeting, ang bawat leader ay kasalukuyang naghahati-hati ng kani-kanilang teritoryo. Sa ganitong katamaran at kawalan mo ng ambisyon, may mukha ka pa bang ihaharap para kumain? Ikaw, talaga namang... Lola, Ma, wag niyo pong saktan si Ruo-Ruo. Bata pa po siya, at marami pang hindi alam. Ang hindi niya alam, pwede ko namang ituro sa kanya. Bayruo, wala ka na talagang pag-asa. Kinalimutan mo na ba kung paano wala na ang mga magulang mo? Bayruo, napakawala mo talagang silbi.
Nakalimutan mo na ba kung paano nawala ang mga magulang mo? Nakalimutan? Paano ko iyon makakalimutan? Papa, gising po. Mama, Mabuhay ka? Mama, gising po. Mama. Simula noon, ipinadala ako sa bundok para magsanay ng mag-isa. Pero wala na akong nakuha pang anumang lead tungkol sa sanhi ng pagkamatay nila. Para bang natakot silang makapaghiganti ako, biglang naglaho ang mga kaaway namin. Magtanto ko na, kailangang magpakababa muna at itago ang aking lakas. Maging kampante sila at kusang magpakita. Kaya ako bilang si Bai Ruo, maghihintay ako sa tamang pagkakataon at pagbabayarin silang lahat. Bawat isa sa kanila ay posibleng siya mismong tumapos sa mga magulang ko. Lola, hindi ko nakalimutan. 20 taong gulang ka na, pero wala kang natutunan at wala ka ring kakayahan. Ang bigat ng Bai family ay hindi mo na kayang pasanin. Hayaan mo na. Gamitin na lang natin ang mga ari-arian ng Bai family bilang dote para umanib sa pamilyang Shu. Sa paraang ito, mapapanatili natin ang buong Bai family. Lola po, mag-isip-isip muna kayo. Si Bai Ruo ay isang walang silbi. Hindi siya nararapat para kay Ziyuan ng angkan natin. Buo ng pasya ko. Bai Ruo, tingnan mo ang sarili mo. Mayroon ka bang kahit kaunting ambisyon? Kung kailangan ko talagang magpakasal, tingin ko ay ayos na ang 4 na mga kuya. Pwede bang sa 4 na kuya na lang ako pakasal? Kung kailangan ko talagang magpakasal, sa tingin ko ayos na ang 4 na kuya ko. Pwede bang magpakasal sa 4 na kuya ko? Binibine. Ikaw, Hindi po pwede. Bai Ruo, may konsensya ka pa ba? Mga kuya mo silang lahat. Bakit? Wala naman kaming relasyon sa dugo. Papayag ka ba o hindi? Gusto mo ba akong saktan sa galit? Sige na, tinatanggap ko na ang plano nyo. Papayag muna ako. Pagkatapos ay gagamit ako ng sarili kong paraan para makipaghiwalay. Ang batang si Ziyuan ay matalino at masipag. Nang hawakan niya ang Tianlongtang, ang mga patakaran ay naging kasing tatag ng bundok. Tinatawag siyang yaman ng lahat, napakaaliwalas ng kanyang hinaharap. Sa gabay niya, baka sakaling magbago si Bai Ruo. Hayaan na lang, umalis na kayong lahat. Bai Ruo, akin si Ziyuan. At ang posisyon bilang tagapagsalita ng Phoenix Association ay akin din. Kung alam mo ang mabuti sa iyo, umalis ka na ngayon. Gusto mo? Sige ba, bilhin mo. Magkano ang gusto mo? Magsulat ka ng halaga. Yumuko ka. Bakit ko ba siya sinusunod ng hindi ko namamalayan? 9,900 at 900. Bai Ruo, nababaliw ka na ba? Walang pera? Huwag kang magpanggap kung wala ka namang pera. Inaabala mo ang tulog ko. Bai Ruo, bukod sa pagiging ambisyosa mo, wala ka ring kwenta at basura. 3-point shot. Tamang-tama para sa mga ambisyosang tulad mo. Hayaan na lang, hindi na ako papatol sa lampang tulad mo. Pupunta na lang ako para tingnan kung ang fiances na inayos ni Lola ay pasado sa panlasa ko. Miss Bai, utos po ni Matriarch na tumira kayo kasama ang aming amo. Ito po ang pinabibigay niya sa inyo. Talagang napakadesidido niya. sino ka? Ako po si Bai Ruo. Ikaw ba si Xu Ziyuan? Nasa bahay ka pala. Siyempre, malamang nasa bahay ako. Isara mo na agad ang pinto. Opo. Sige po. Isasara na ang pinto. Anong ginagawa mo? Sinasabi kong lumabas ka at isara mo ang pinto. Pangarap ng 1 bilyong dalaga. Pero ganito lang pala siya. Pangit na nga ang itsura. Pangit pa ng ugali. Bai Ruo, Huwag kang sumigaw. Aalis na nga ako. Hindi pwede. Nandito si Xu Ziyuan. Kailangan kong magpanggap. Saklolo. Bai Ruo, sino ang nagpabalik sa iyo rito? May 3 masamang tao sa labas. May dala silang malalaking patalim. Kinakabahan ako. Lumayas ka rito ngayon din. Sino ang lalaking ito? Kilala niyo ba siya? Ay nako, hindi ko siya kilala. Siguro ay alagang lalaki lang siya ng walang silbing miss na. Yan.
Maghanap ka ng mapagtataguan. Galingan mo! Shuzi Yuan, parusahan mo sila. Galingan mo. Dapat sana ang bagay na ito ay gagamitin namin kay Bairuo para pagsilbihan niya kami. Pero dahil nandito ka, ikaw na lang ang gagamit nito. Gumamit kayo ng lason. Sa wakas, pamilyar na amoy. Ang tapang mo. Akala mo ba kung sino ka? Tingnan natin ang tapang mo ngayon. Bairuo, hindi ba't wala kang silbi? Paano kang naging ganito kalakas? Pinagsalita ba kita? Magsalita na kayo. Saan nanggaling ang mga gamit na ito? Sige, ayaw niyo palang magsalita. Noong pinagsasalita ko kayo, tumahimik kayo, kaya ngayon ay tutulungan ko kayong maalala. Sandali, sandali. Magsasalita na kami. Lason. Isa lang itong ordinaryong lason. Laganap ito kahit saan sa merkado. O talaga? Hindi ako gaanong satisfied sa paliwanag na iyan. Gusto niyo bang mabuhay? Kung ayaw niyo nang mabuhay, huwag na kayong magsalita. Tatapusin ko na lang kayo. Ikaw naman, magsasalita ka ba o hindi? Wala talaga akong alam. Si ikalawang binibini ang nag-utos sa amin na pumunta dito. Siya rin ang nagbigay ng lason. Baiching. Hindi kaya ang pamilya ni Uncle, ang pamilya ng tiyuhin ko ang tumapos sa mga magulang ko noon? Pwede na ba akong umalis? Sige, lumayas ka na. Hindi ka na magiging ganito kasuwerte sa susunod. Hi, nagkita na naman tayo. Anong balak mong gawin? Ano sa tingin mo? Ikaw si Bairuo? Bakit mo kailangan magkunwari na isa kang mahinang tao? Kailan ba ako nagkunwari? May problema ba ang mga mata mo? Alam kong takot kang manmana ng iba. Kung papayag ka sa isang kondisyon, itago ko ang iyong sikreto. Sabihin mo, anong kondisyon iyon? Gusto kong i-cancel ang kasal natin. I-cancel ang kasal? Sa totoo lang, ayaw kong masakal sa usaping kasal at hindi rin kita gusto. Si Dragon Mom lang ang tanging gusto ko. Siya lang ang tanging papakasalan ko habang buhay. Gusto mo si Dragon Mom? Tama? Bagamat maganda ka rin naman, marunong lumaban, at mukha namang kawili-wili, pero hindi mo pa rin kayang higitan si Dragon Mom. Tinulungan na kitang maligtas sa kapahamakan kanina, kaya huwag mo nang subukang suwayin ako. Nararapat ako para sa mas hihigit pa sa iyo. Ito ang marriage contract. Ikaw, Okay. Gusto mong i-cancel ang kasal? Eksaktong gusto ko rin yan. Sige, wala nang tuloy na kasal. ako si Shuzi Yuan. Sa rami ng mga mayayamang dalaga na naguunahan sa pagpapakasal sa akin, maging ang pinsan mo na si Baiching, ang sikat na Hua Country ng bayan, ay hulog na sa akin. Pagkatapos ay basta-basta mo lang tatapusin ang engagement natin? Ikukumpara mo ako kay Baiching? Sa baba ng panlasa mo, ayaw ko rin sa iyo. Ikaw? Brother, halos matapos na ang buhay ko sa takot. May dumating na 3 masasamang tao at ang mga hawak nilang patalim, ganito kalaki. Mabuti na lang at nandyan si Shuzi Yuan. Kung hindi, wala na ako ngayon. Huwag kang matakot. Narito na kami. Yang Master Shu, maraming tao sa ngayon ang nakabantay at naghihintay na hamakin si Binibini. Ipinagkatiwala namin siya sa iyo, pero maging ang kaligtasan niya ay hindi mo magarantiyahan. Dahil sa iyo kaya siya nagkagulikat sa takot, paano mo siya magiging asawa? Tama iyan, iba pa rin talaga si brother. Nanghihina ang mga binti ko. Hindi ako makalakad. Binibini, bubuhatin kita at pupunta tayo sa ospital. Sige po. Ang babaeng iyon ay malandi at maarte? Paano siya nababagay sa akin? Gusto niya pang lumapit sa akin? Mabuti na lang at natapos na ang engagement. Pagkatapos ng pagtitipon sa Longtou Assembly, pupuntahan ko si Dragon Mom upang tapatan siya sa aking nararamdaman. Dumating na ang 10 taon nating kasunduan. Sa ilalim ng patakaran ng Longtou Assembly ngayon, dapat nang hatiin muli ang mga nasasakupan. Ngunit, isang batang babae na ang namumuno sa Bai family ngayon at isa siyang walang kwenta. Palagay ko ay hindi na natin kailangan pang maghintay sa kanya. Tama ka riyan. Ang anak ng Bai family, masyadong malambot para sa atin. Chairman lang, noong nabubuhay pa ang panganay ko, kaya niyang pamunuan ng 5 grupo sa kanlurang distrito, ngunit dahil sa malasakit niya sa inyo, kusang siyang nagparaya para maibahagi ang interes sa lahat.
Ngayon, maging sa paghintay na dumating kaming mga taga-Bay family, wala na kayong pasensya. Ikaw na matanda ka. Ang mga mahihina ay palaging matatalo. Anong masama kung hamakin kita? Sa tanda mong iyan, pag-isipan mo na lang ang mga huling sandali mo. Huwag mo nang problemahin ang tungkol sa akin. Ngunit ang dugo ng aming Bay family ay buhay pa. Hindi namin papayagan na lapastanganin mo kaming mga tagalangkid nang basta-basta na lang. Kadugo? Sino? Ito bang lampang apo mo? Lahi? Sino ba yon? Iyang munting apo mo bang yan? Bay Ruo, iluwa mo ang chewing gum mo. Anong magagawa ng babaeng ito? Sa tingin ko, ang 3 tauhang iyon kahapon ay nalason din. Palaging lugi ang Phoenix Association taon-taon. Kahit ang pinakasimpleng negosyo ay hindi nyo na kayang pangalagaan. Sa tingin ko, ang pier ng Phoenix Association sa West Street ay dapat nang mapunta sa ilalim ng pamamahala ko. Sinabi na yan ni Chairman lang. Kaya sa tingin ko, ang mga pwesto ng Phoenix Association sa East Street ay mapupunta na lahat sa akin. Kayo talaga, sa harap mismo ni Matriarch, ay nagagawa niyo pang maging walang galang. Kahit anong mangyari, kinikilala pa rin natin siyang nakatatanda. Ngunit, hiwalay ang personal na relasyon sa usaping negosyo. Dahil bagsak na ang pamilya nyo, kaming mga malalaking pinuno ay dapat nang magkaroon ng bagong sistema. Sobrang-sobra na ang panggigipit niyo po. Matriarch, ang lahat ng ito ay nakuha sa mahirap na paraan. Alam naman nating lahat na kapag masagana ang ani, mas marami ang gustong makinabang, di ba? Young Master, napakatindi ng kompetisyon nila. Bakit hindi ka nagsasalita? Maghintay muna tayo. Bay Ruo, titingnan ko kung talaga bang may kakayahan ka. Ginagawa niyo itong pambabastos dahil lang sa tingin niyo ay iniwan na ng lahat ang Bay family dahil wala na itong silbi. Ngunit huwag niyong kalimutan, may kasunduan na sina Bay Ruo at pamilyang Shu para magpakasal. Siya ang magiging asawa ng pinuno ng pamilyang Shu sa hinaharap? Gagawa niyo pa rin ba siyang hamakin? Noong pinamunuan ni Xu Ziyuan ang pamilyang Xu, talagang naging malakas sila. Kung ang pamilyang Su talaga ang magiging proteksyon nila, ibig bang sabihin ito, may pagkakataon pa bang makabangon ng Phoenix Association? Ziyuan, bagsak na ang pamilyang Bai family. Kikilalanin niyo pa ba ang kasunduang ito? Ang mga nakatatanda ng parehong pamilya ang nag-usap nito. Tumutupad sa pangako ang pamilyang Shu, kaya paanong hindi niya ito tatanggapin? Matriarch, paumanhin po, kami po ni Bay Ruo ay tapos na at wala nang planong magpakasal. Kanselado na ang kasal? Kailan pa ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Bay Ruo, totoo ba ito? Totoo po, kanselado na ang kasal mula noong kamalawan ng gabi. Ikaw, gusto mo ba talaga akong bigyan ng sakit ng ulo? Hay, Ziyuan, ang kasal na ito ay itinakda ng mga nakatatanda sa ating pamilya. Bakit mo naman tinapos ito ng basta-basta? Ang munting mahal na ito, kapag hiniwalayan na, hindi na dapat hahayaang lumapit pa ulit. Madam, pasensya na po talaga. Alam nyo naman kung gaano kalala ang inyong apo na mapapangasawa lang ng isang taga-probinsyang mahirap, pabigat lang siya, lalo na sa isang katulad ko na napakataas ang estado. Hinihiling nyo ba ang imposible? Mabuti na lang, sira na ang dokumento ng kasal at ang kasunduan ay tapos na. Ako at ang binibining si Bay Ruo ay wala nang anumang ugnayan. Kapatid kong si Bay Ruo, manood kang mabuti. Bilang nakatatanda mong kapatid, tuturuan kita ngayon kung paano humarap sa mga ganitong sitwasyon. Sige, simulan mo na. Tingnan natin kung paano mo ako tuturuan. Kuya Ziyuan, bata pa lang ako ay gusto na kita. Ngayon, nakanselado na ang kasal niyo ni Bay Ruo, handa akong magpakasal sa iyo. Wag na, Bai Ching. Hindi ikaw ang babaeng nais kong pakasalan. Kuya Ziyuan, mag-isip ka muna ulit. Hihingi ako ng pahintulot kay Lola at ang lahat ng pagmamay-ari ng Bai family ay dadalhin ko bilang dote. Sa buhay na ito, mayroon na akong pinili. Walang makakapagpabago nito. Bai Jingcheng, napakapahanggal talaga ng pinalaki mong anak. Bay Ruo, anong karapatan mong pagtawanan ako? Ang mga tito, nakita nila akong lumaki. Ang tatay ko ang ikalawang pinuno ng Phoenix Association. At kapag naging tagapagsalita na ako ng Phoenix Association, ibibigay ko ang interes ng Phoenix Association na 70% sa inyo. Ano sa tingin nyo? Bai Ching, nababaliw ka na ba? Gusto mo ba talagang dalhin ang Bai family sa kapahamakan? Lola, tingnan nyo si Bay Ruo. Uupo siya kaysa tumayo, hihiga kaysa uupo, at hindi nagagamit ng utak hanggat humihinga. Ang mga katulad niya, pagkatapos niyang hawakan ng Phoenix Association, siya ang magdadala sa Bai family sa kapahamakan. Ikaw! Mga tito, ano sa tingin nyo? Sa mungkahi ko kanina. Bai Ching, huwag ka nang magpakatanga. Ang layunin nila ngayon ay ang sakupin ng Phoenix Association. Mukhang
Sa Phoenix Association ay hindi naman puro hangal ang nandoon. Sige na, tigilan na ang daldal. Ang Phoenix Association ay nakatakda ng mawala sa mundo ngayon. Simula nang itatagko ang Phoenix Association, marami na kaming pinagdaan ng paghihirap, ngunit palaging nakakaligtas sa panganib. Simula nang mawala ang anak ko, ang Phoenix Association ay humihina na. Umasa ako na pagbalik ni Byruo, bubuti ang lahat, ngunit hindi ko akalain na siya. Tapos na ang lahat. Byruo, kami ay mga nakatatanda sa iyo. Sa unang pagkakataon nating pagkikita, dapat ay binigyan kita ng malaking regalo, kaso napakawala mong silbi. Ang posisyon ng pinuno sa Phoenix Association ay nabuo mula sa mga sakripisyo at kikitil ito sa iyo. Mabuti pang pumirma ka na lang at umalis at hayaan mo kaming mga tiyuhin mo ang humarap dito. Unang pagkakataon nating pagkikita, mga tito, mukhang hindi niyo pa ako kilala. Ang taong tulad ko ay madamot sa pag-aari ko. Sinumang magbalak kumuha ng sa akin ay babalian ko ng mga binti. Matriarch, tingnan mo. Pinalaki niyo siya na masyadong mapangahas. Ano bang pinagsasabi niya? Tama. Nang bitawan niya ang mga salitang iyon, sa tingin ko ay wala na siyang buhay. Kung alam lang ng mga magulang niya na mawawala agad ang batang ito, dapat ay hindi na nila siya itinago noon. Dapat ay isinama na lang nila siya. Sa naririnig ko, may kinalaman kayo sa pagkawala ng mga magulang ko? Hindi lang basta kinalaman. Hindi mo ba naisip? Napakalihim ng lokasyon ng mga magulang mo. Paano nalaman ng mga kalaban kung nasaan sila? Ibinenta mo sila? Eksakto. Tama ka. Ako nga ang nagbenta sa kanila. Noon ay may handang magbayad ng $5 milyong para sa impormasyon tungkol sa mga magulang mo. $5 milyong noong panahong iyon. Napakawalang hiya mong trader ka. Noong tinutugis ka ng iyong mga kaaway, ang tatay ni Byruo ang nagligtas sa iyo. Itinuring kanyang kapatid, tinulungan ka sa lahat, binigyan ka ng negosyo, pagkatapos ay ganyan ang gagawin mo sa kanya. Huwag niyo akong sisihin. Ang pera, mga babae, at ang kapangyarihan ay masyadong nakakaakit. Sobrang nakakaakit. Hindi ko talaga ito matanggihan. Sinasabi ko rin sa iyo, dahil sa mga bagay na ito, sa pagtapos sa anak mo ay malaki ang naitulong nila. Matigas ang ulo mo. Tapusin siya. Sandali lang. Ziyuan, ano ang ginagawa mo? Pwedeng mawala ang Bai family, pero itira nyo ang buhay ni Matriarch. Hindi ko kailangan ng pagpapakitang tao mo. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin ng panganay na mag-asawa noon, malamang ay matagal na kaming wala ng asawa ko. Mabait ang anak ko, kahit gaano pa kahirap o kapagod, nakikinig pa rin siya sa mga pangaral ko. At ang manugang ko, higit sa lahat, ay inalagaan ako na parang sarili niyang ina. Sila ay nag-iwan lamang kay Byruo bilang kaisa-isang tagapagmana. Kailangan kong tiyakin na ligtas siya. Lola, kayo po. Mabuting bata, ang iniisip ko noon, kung maging matagumpay ka, ay ikaw ang mamamahala sa Phoenix Association. Pero kung hindi ka man magtagumpay, pakakasal ka sa pamilyang Shu para matiyak ang kapayapaan ng buhay mo. Iba't gusto mo lang ng tahimik na buhay? Matutupad sana ang kagustuhan mo. Pero kinansela mo ang kasunduan sa kasal. Apo, sa susunod ay huwag ka nang masyadong matigas ang ulo. Lola, hindi dahil sa pagiging matigas ang ulo kaya ako kumalas, kundi dahil gising na ako sa katotohanan. Ang bundok ay guguho, ang tao ay lalayo, kaya sarili ko lang ang maaasahan ko. Lokong bata ka, ano ba ang kakayahan mo? Hindi ba alam ni Lola yon? Ngayong wala na ang Bai family na sandigan mo, hindi ka na pwedeng maging mapusok tulad ng dati. Bilis, tumakbo ka na. Sa likurang pinto ka dumaan. Haharangin ko sila saglit. Harangan ang likurang pinto. Kapag may nakatakas kahit isa, pagbabayarin ko kayong lahat. Protektahan ang binibini kahit buhay ang kapalit. Protektahan ang binibini kahit buhay ang kapalit. Wala naman tayong relasyon sa dugo at wala rin tayong pinagsamahan. Bakit niyo ako pinoprotektahan ng ganito? Ang mag-asawang matandang tagapangulo na si Bai, sila ang pumulot sa akin mula sa basurahan. Ang mag-asawang matandang tagapangulo na si Bai ang nagligtas sa akin mula sa panganib. Noon, ang mag-asawang matandang tagapangulo na si Bai ang kumuha sa akin mula sa tabi ng wala ng buhay kong ina. Noon, ang mag-asawang matandang tagapangulo na si Bai ang nagbuhat sa akin palabas mula sa sunog. Kahit mawala kaming lahat ngayon, pero si Byruo ay dapat mabuhay. Ngayong araw, uubusin ko kayong lahat. Siguradong babagsak ang Phoenix Association. Gusto niyo pabagsakin ang Phoenix Association ko? Nagpaalam na ba kayo sa akin? Isa ka lang namang walang silbi. Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Byruo, anong oras na ba? Nagmamaling-galing ka pa? Makinig ka na lang sa lola mo at tumakas ka na. Ako ang pinakamalakas sa lahat. Anong tawag niyo dun? Hanggat narito ako, ang Bai family ay hindi babagsak. Tandaan niyo yan. Batang babae, nakuha mo ang atensyon ko. Titingnan ko nga kung ano ba ang kaya mong gawin. Nanay. Kailangan mong mabuhay. Nanay, gumising po kayo, nanay. Hahayaan kitang makita ang totoo.
Sige na. Ang oras ng pagpaparusa ay magsisimula na. May oras pa para sa pangangaso? Bata ka pa. Tapos ka na. Eli. Nandito po ako. Nasaktan si Baozi ni Phoenix Association at nakahiga lang sa kama, hindi makagalaw. Inuutusan kitang tapusin si Phoenix Association para ipaghiganti si Baozi. Masusunod po. Sa loob ng 3 segundo, pababagsakin ko na ang babaeng ito. Alay! Isang sharpshooter? Alay! Binibini, bilis, atras. Siya si the best gunslinger of the West District. Atras. Tingnan ko lang kung saan kayo pupunta. Ang huling nagmayabang sa harap ko ay nakabulagta na. Paano nangyari iyon? Bakit naging ganito? Chairman lang, nakita mo ba ng malinaw? Mas mabilis ba ang baril niya o ang bilis ng kamay ko? Bakit ang lakas mo? Oh, sabi ni Baozi, pagbalik niya noong araw na iyon, hindi raw niya nakita kung sino ang nagpatalsik sa kanya. Ikaw ba ang taong iyon? Hindi mo nakita? Papakita ko ulit sa iyo, panoorin mo itong mabuti. Una, ipunin mo ang iyong enerhiya. Tapos, hugis-bilugin ito ng maigi. Gawing hugis bala ang enerhiya. Pagkatapos ay gamitin ang iyong daliri na parang gatilyo. At pagkatapos, tirahin mo na. Ikaw, paano nangyari? Mga Ginoo at binibini ng tiyo, lolo, kuya at utol, nakita niyo ba lahat? Noong araw na iyon, ganitong-ganito ang ginawa ko. Nang patalsikin ko si Baozi. Ayos ba? Go. Totoo? Kaparehong kapareho nung oras na iyon. Kaya pala ang nagpatumba sa Leopardo noong araw na iyon ay si Binibini? Hindi pala mahina si Binibini, ang galing. Naglalakas loob palang itago ni Binibini ang kanyang galing. Yay! 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 Masyadong mapagpakumbaba si Binibini. Ang galing niya talaga. Tama na, tama na. Young Master, itong si Bayru, wala pang 2 araw simula nang kanselahin niyo ang kasal niyo, nakikipaglandian na agad sa maraming lalaki, wala man lang siyang hiya, buti na lang at tinapos mo na ang ugnayan sa kanya. Manahimik ka. Gaano ba talaga siya kagaling? Bakit tuwing nagkikita kami, lagi niya akong pinapamangha? Ang Binibini natin, sa wakas ay nakabalik na mula sa pagsasanay. Hindi lang siya magaling, marunong pa siyang magplano ng maigi. Napakalakas niya talaga. Simula sa araw na ito, ang ating Phoenix Association, tiyak na lalo pang lalakas. Hindi na tayo muling magpapaapi sa kanila. Alam ko na. Alam ko na. Masyadong matagal ang pagsasanay ni Bayruo sa bundok. Paano siya magiging mahina? Lola ay mapayapa nang aalis. Ang lakas ni Binibini? Napakahusay ni Binibini. Bayruo, mabuti kang bata. Mula ngayon, ipinapaubaya ko na sa iyo ang Phoenix Association. Lola, ako ay naparito ngayong araw para lang sa 3 bagay. Anong 3 bagay iyon? Una, lilinisin ko ang mga traidor sa loob at aayusin ang dangal ng pamilyang ito. Ikalawa, ako na ang magiging pinuno ng Longtao Assembly upang malaman ninyo kung sino ang dapat ninyong sundin para hindi nyo nakakalimutang gumalang sa inyong amo. Ikatlo, aalamin ko ang katotohanan sa nangyari sa mga magulang ko noon at mahahanap ko ang mga kriminal na gumawa niyon. Manahimik ka, Bayruo. Ano bang pinagmamalaki mo? Ikaw, sa totoo lang, ay nakapanakit lang ng isang utusan tapos may gana ka pang magtakda ng 3 bagay dito at gusto mo pang maging boss ng Longtao Assembly? Masyadong mababa ang tingin mo sa ating mga pinuno, di ba? Sa tingin mo ba sa panahon ngayon, sapat na ang marunong kang gumamit ng baril? Sinasabi ko sa'yo, impluwensya ang labanan sa mundo nating ito. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad para may pagkakataon ka pang mabuhay. Pagkakataon? Ako ang laging nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Nakuha mo ba? Bayruo? O sige na pinipigilan mo ako sa lahat ng bagay. Pero ang hamakin pati ang mga nakakatanda. Masyado ka nang naging mayabang. Noon, ang akala ko sa batang ito ay mahinhin lang siya. Hindi ko siya pinapansin noon. Pero base sa nakikita ko, mayroon din siyang kakayahan. Kung bigla na lang siyang mawala, masyadong nakakapanghinayang. Ano kaya kung bigyan na lang kita ng pera para umalis ka na lang? Ano sa tingin mo? Hindi ito maaari. Sinaktan niya ako at sinaktan din niya si Baozi at mas lalo pa niyang hinamak ang chairman lang. Gusto ko siyang tapusin na. Tatalsikin niyo ako? Sa totoo lang, wala akong minamaliit sa inyo. Ngunit sa lahat ng narito, sino ang may kakayahang gawin iyon? Ikaw ba? Ikaw nga itong talunan ko. Wala nga ako. Pero ang chairman lang at lahat ng mga boss dito, sa sandaling magsama-sama kami, siguradong pagbabayarin ka namin. Alay. Pagbabayarin ko ang may gawa nito sa iyo. Mauna ka na muna. Opo.
Ang mga asong walang silbi ay hindi nararapat pakainin. Mabait na pamangkin. Nawala na naman ang isa sa mga tauhan ni Tito at kailangan mong managot para dito. Ayos lang iyon, Kuya Lang. Dahil mamaya lang ay parurusahan na rin kita gaya niya. Mabait na pamangkin, hinahangaan kita ni Tito dahil nakikita kong may lakas ka ng loob. Pero kung gusto mong maging pinuno ng Long To Assembly, ay hindi ka nararapat doon. Pinapayuhan ka ni Tito na umalis ka na ng kusa bago pa kami ang gumawa ng paraan. Hindi nyo alam ang tunay kong kakayahan, kaya hindi kita masisisi. Hindi maganda ang timpla ng ugali ko. At ayaw ko sanang manakit ng kapwa, pero doon pa naman ako pinakamagaling. Kaya huling beses ko na itong itatanong, sa nangyari ngayong araw, paano nyo pagbabayarin ang Bai family ko? Ikaw, gusto mong bigyan namin ng paliwanag ang isang taong mag-isa sa buhay? Wala ka bang mga mata o wala ka bang utak? Hindi mo ba makita ang sitwasyon? Chairman Lang, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Tapusin mo na siya agad para ako na ang maging tagapagmana. Bayruo, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ano naman kung saktan kita? Nagmamayabang ka pa sa harap ko kanina, pero sa huli ay napahiya ka lang din. Hindi ba dapat lang naparusahan ka? Bayruo, Tio, at dahil mukhang may ibubuga ka pa, gusto sana kitang bigyan ng pagkakataon na sumapi sa akin, kaya hinayaan pa kitang mabuhay ng ilang minuto, dahil kung hindi, matagal ka nang wala rito. Wow, matapos ang suntok na yon, hindi ko akalain na ganun lang pala kahina. Hindi ko akalain na naging chairman ka na, ay hanggang dito lang ang kakayahan mo. At ang mas nakakagulat pa, ay may 3 pang mahihinang tulad mo. Bayruo, ano ang mga pinagsasabi mo? Sinabi kong may 3 pang mahihina rito. Bakit? Galit ka ba? Galit ka na ba? E di simulan na natin. Bakit? Galit ka ba? Galit ka? O sige, lumaban ka na. Tatlong mga pangulo, huwag na kayong magpakita ng awa sa kanya. Tapusin niyo na siya agad. Naglakas loob ka pa talagang saktan ako? Sige, kukunan ko ito gamit ang phone ko para makita kung paano ka matatapos. Tapos ay ipapalabas ko ito sa huli mong hantungan, nang paulit-ulit. Kailangang iligtas ang batang ito. Kung hindi, siguradong wala na siya rito mamaya. Hoy bata, ngayon din ay isusunod na kita sa iyong mga magulang. Sandali lang. Ziyuan. Bakit? Balak mo ba siyang ipakiusap? Bayruo, mag-isang kinalaban ni President Xiong ang 100 mamamatay tao at tinalo silang lahat. Si chairman lang naman ay mag-isang hinarap ang 3 buwaya at hindi man lang nasugatan. Si President Xi ay hindi pa man nakikitang lumalaban, pero ang lahat ng sumubok na tapusin siya, kinabukasan ay pinarurusahan sa tapat ng lungsod. Pag pinagsama-sama ang lakas nilang 3, ito ay nakakatakot at hindi mo kayang isipin. Pag lumaban ka sa kanila, siguradong hindi ka makakaligtas. Magpakumbaba ka na lang at gagawan kita ng paraan. Xu Ziyuan, may mga taong mas higit pa sa atin at may mas malalakas pa kaysa sa kanila. Hindi mo ba narinig iyon? Mukha ba akong taong basta na lang susuko? At dahil sila ang dahilan kung bakit wala na ang aking mga magulang, paparusahan ko silang lahat para sa hustisya. Bayruo, huwag mo nang pilitin ang sarili mo ngayong araw. Tama si Xu Ziyuan, ang 3 ito ay tunay na nakakatakot. Ang paghihiganti ay pwedeng maghintay ng 10 taon. Huwag ka nang makipagmatigasan. Huwag kayong mag-alala, Lola. Alam ko ang ginagawa ko. Nagtititiwala kami kay Binibini. Bayruo, kapag pinagpatuloy mo pa ito, hindi na kita magagawang iligtas. Bayruo, kung magpapatuloy ka pa sa katigasan ng ulo mo, hindi na rin kita matutulungan. Hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Hindi kita sinisisi. Pero ikaw? Pwede mo bang itikom ang bibig mo? Ikaw? Ziyuan, dahil hindi naman niya tinatanggap ang tulong mo, huwag mo na siyang pansinin. Tama, Ziyuan. At dahil hiwalay na kayo ni Bayruo, bakit mo pa siya inaalala? Samantala ang dalagang si Baiching ay napakabait at marunong sa buhay at talagang mahal na mahal ka. Bakit hindi mo na lang siya ligawan at pakasalan? Mayroon na akong ibang mahal at siya si Dragon Mom. Para siyang maningning na buwan sa langit na hinahangad ko habang buhay. Kahit kailan ay hindi magkakagusto sa iyo si Dragon Mom. Kung magugustuhan man ako ni Dragon Mom o hindi, wala kang karapatang makialam. Bayruo, napakatigas ng ulo mo, hindi na kita pipigilan pa. Mabait na pamangkin. Ang sarili mo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Kapag nagkita na kayo ng mga magulang mo, ipagkamusta mo sila kay Tio Lang. Kayong mga tao, tinapos niyo ang buhay ng mga magulang ko at ninakaw ang Bai family ko. Para sa mga dati at bagong kasalanan niyo, panahon na para magbayad kayo. Hali kayo, tapusin na natin ito. Ngayon, tatapusin ko na ang laban na ito. Dahil talagang gusto mong mapahamak, huwag mo kaming sisihin sa gagawin namin sa iyo. Mga kapatid, kilos na, lusob.
Kinalaban ang 3 malalaking buwaya at tinalo ang 100 tao. Mahilig mang api? Ito lang ba ang kaya nyo? Paano ka naging ganito kalakas? Sino ka ba talaga? Paanong naging ganito kalakas ang isang tulad mo? Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga ay binalaan ko na kayo. Nahuwag akong kakalabanin, pero hindi kayo nakinig. Paano mangyayari iyon? Kahit pa pagsama-samahin ang 3 avatar, ay hindi pa rin nila siya kayang talunin. Dito sa mundo, ang taong ganito kagaling ay si Dragon Mom lamang. Bayruo, paanong nangyaring nagawa niya iyon? Siya na kaya si Dragon Mom? Sinasabi ko sa inyo, anuman ang mangyari ngayong araw, panahon na para magtuos tayo. Paniningil na ito. Traidor ninyong ibinenta ang mga magulang ko noon at dahil sa inyo ay nagdusa sila ng lubos. Ngayon, sabihin ninyo kung sino ang nag-utos sa inyo at hindi ko na kayo pahihirapan sa parusang darating. Bayruo, gusto mo pang malaman kung sino ang nasa likod nito? Siguradong manginginig ka sa takot kapag sinabi ko. Siya ang magiging habambuhay mong bangungot. Hindi mo alam kung gaano siya kadelikado at katakot-takot. Ganoon ba siya kagaling? Sige nga, sabihin mo para malaman ko. Hindi ko maaaring sabihin ang pangalan niya, pero mananatili akong tapat sa kanya magpakailanman. Kung may balak kang tapusin ako, siguradong pagbabayarin ka niya at pasasakiting lalo ang buhay mo. Talaga lang ba? Seryoso ako. Ano na? Natatakot ka na, no? Kung natatakot ka, dapat ay... Hinding-hindi ko mapapalampas ang mga nagbabanta sa akin. Ang taong sinasabi ninyong nasa likod nito, kung maglalakas loob siyang pumunta rito, ay may 10,000 paraan ako para tuluyan siyang pagbayarin ng mabilis. Bayruo, parang awa mo na. Pakawalan mo na kami. Hindi kami ang kumuha sa buhay ng tatay mo. Sumusumpa ako. Hindi talaga kami. Ano naman ngayon? Nawala siya dahil ipinagkanulo niyo siya. Kung pipiliin ninyong manahimik, ang sasapitin ninyong lahat ay magiging kapareho ng nangyari kay Chairman lang magsalita na kayo. Sino ang nanakit sa mga magulang ko? Hi. Hindi ko pwedeng sabihin. Isa siyang demonyo. Natatakot ka sa demonyo? Kung ganoon, ipakikita ko sa iyo. Ang taong mas nakakatakot pa sa demonyo. Sabihin mo na ngayon kung sino ang nasa likod nito. O mapaparusahan ka rito sa harap ng puntod. Bibigyan kita ng hanggang 3. 3. Huwag. Hi. Hindi ko pwedeng sabihin. Ayaw mong sabihin, ha? 2. 1. Magsasalita na ako. Magsasabi na ako. Sa totoo lang, hindi pa namin nakikita ang taong yon. Pero kada buwan, kailangan naming ibigay ang 70% ng kita sa isang account. Ang impormasyon ng account na iyon ay nasa loob ng aking vault. Ang password ay 60. Maaari mo siyang mahanap gamit ang impormasyong yan. Patawarin mo na ako. Hayaan mo na ako mabuhay. Papatawarin? Noong pinagtaksilan mo ang mga magulang ko, naisip mo bang patawarin sila? Tapos ka na. Big Brother, suriin mo ang account na iyon at gamitin mo iyon para matuntun siya. Tiyak na mahahanap natin ang nasa likod nito. Sige, napakagaling ni Bayruo. Siya nga ba talaga si Dragon Mom? Sandali, may dragon na tattoo sa likod si Dragon Mom? Malalaman ko rin ang totoo kapag palihim kong tinignan ang likod niya. Lumuhod ka. Papa, tinaktan niyo po ako? Tinaktan mo ako. Ikaw na batang mapanira ka. Kulang pa sa iyo ang saktan ka. Ma, nagkaroon ako ng suwail na anak na babae, kaya kahit anong parusa ang gusto nyo ay gawin nyo. Huwag nyo na po akong alalahanin. Simula sa araw na ito, tinatanggal ko na si Bai Ching sa lahat ng posisyon niya sa Bai family. Ipapunta siya sa altar para magnilay-nilay. Hanggang wala akong utos, walang sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya. Hindi, ayokong pumunta sa altar. Lola, alam ko na pong nagkamali ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon pa. Pa, iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Pa. Tulungan niyo po ako, pa.
Iligtas niyo po ako pa. Sa ngayon, sigurado na ako na ang lola at ang 4 kong kuya ay hindi masasamang tao. Si Bai Ching ay masama na hangal pa. Itong si Uncle Er naman, ang lumalabas na pangunahing suspek. Posibleng umaarte lang siya sa harap ko. Ruo-ruo, kung talagang magaling ka, nagawa mo talagang mapaluhod sa parusa ang 3 chairman? Bakit noong araw na bumalik ka, nagkunwari kang wala kang silbi? Gusto ko lang makita kung sino ang mga tao sa paligid ko, kung sila ba ay kampi sa akin o hindi. Dahil ang mga pumatapos sa mga magulang ko ay hindi pa nahahanap. Kailangan ko silang mahanap para mapagbayad sila. Ang tingin ni Bai Ruo, tila napakarami na niyang hinarap na panganib. Nag-ensayo lang naman siya sa bundok ng ilang taon. Paanong naging ganito siya kalakas? Si Matriarch at si Binibini at si President Shu ay nasa labas ng pinto at gustong makipagkita. Papasukin niyo sila. Matriarch? Naku po, Matriarch? Naparito po ako para humingi ng paumanhin. President Shu, anong ibig mong sabihin sa sinabi mong iyan? Naku, kakalaman ko lang din po ngayon. Itong suwail kong anak na si Ziyuan, palihim pa lang nakipaghiwalay at tinapos ang kasunduan kay Bai Ruo. Talaga pong ikinagalit ko ito, kaya heto, at dinala ko agad siya rito. Suwail ka, kumilos ka na riyan. Humingi ka ng tawad kay Ruo. Miss Bai, naging padalus-dalos ako sa pagtapos ng ating kasunduan. Sana ay patawarin mo ako. Hindi lang iyon padalus-dalos. Napakayabang mo pa. Masyado kang kampante sa sarili mo. Hindi ka lang basta-basta naging pabaya. Mataas din ang tingin mo sa sarili mo, hambog, at masyadong bilib sa sarili. Bai Ruo, huwag kang sumobra. Ako pa ang sumobra. Shu Ziyuan. Ang kasal nating dalawa ay itinakda ng dalawa nating nakatatanda noong araw. Kahit hindi kita gusto, alam ko pa rin kung paano rumespeto at humingi ng paumanhin. Dapat nating isama ang mga magulang natin para pag-usapan ng maayos ang pagkansela ng kasal. Pero ikaw, ang galing mo, taman lang pasabi. Diretso mong binigay sa akin ang kasulatan ng pagpapatigil sa kasal at sinabing ayaw mo na. Hamak mo ang pagkatao ko by family ngayon. Magdadahilan ka ng kung ano-anong kuryosidad para lang patawarin kita. Ang kapal din ng mukha mo, no? Bakit habang sinasabi niya ang mga ito, kahit dapat ay nagagalit ako, hindi ko maiwasang manghina sa lakas ng autoridad niya. Nadadaig ako. Siya na nga kaya ang hinahangaan kong si Dragon Mom? Si Ruo nga ito. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Pati ang paraan mo ng pagsasalita, parehong-pareho, po? Talaga po ba, Tito Shu? Magkakilala ba kayo ng nanay ko? Teka muna, isa rin ang matandang ito sa mga pinaghihinalaan kong may sala. Ay naku, syempre naman. Magkakilala kami. Noong araw, ako ang numero 1 manliligaw ng nanay mo. Kaya lang, sayang, ayaw niyang magpakasal sa akin. Kaya ito, naging makapal ang mukha ko at nakiusap na ipakasal ang ating mga anak balang araw. Hahaha. Kaya naman, kasal na ito ay pinaghirapan kong hilingin. Di pwedeng ikansela. President Shu, anong tingin mo sa aming mga ruo-ruo? Iniisip mo bang basta-basta mo lang pwedeng iatras ang kasal na ito? Wala nga atras sa kasalang ito. Naku po, Matriarch, medyo mabigat ang sinabi nyo. Masyado pong mabigat ang sinabi nyo. Ano, Ruo, tingnan mo. Itong hair clip na ito ay pagmamayari ng iyong yumaong ina. Tinubos ko iyan sa napakamahal na halaga. Ituring mo na itong paraan ng paghingi ng tawad para kay Ziyuan. At, ngayong araw, nabalitaan ko ang mga nangyari sa Longtou Assembly. Napakahusay ng pinakita mo, hindi mo binigo ang mga magulang mo. Pero dahil doon, lalo mong kailangan ng isang malakas na suporta para protektahan ka. Ang pamilyang Shu ay handang maging katuwang ng pamilya Bai family at sabay nahaharap sa kahit anong pagsubok. Sana po ay sina Matriarch at Ruo bigyan pa si Ziyuan ng isa pang pagkakataon. Imposible. Wala akong bilib sa'yo. Bai Ruo, masyado ka namang... Naku po! Manahimik ka nga! Niece Bai Ruo, apo? Basta tumango ka at pumayag ka ngayon, ang kasal na ito, ang lahat ng pag-aari ko sa pamilyang Shu, 30% niyan ay ibibigay ko sa iyo. Ang asawa ng apo ko sa pamilyang Shu ay mawawalan lang ng asawa pero hindi makikipaghiwalay. Ano sa tingin mo? 30% ng industriya ng pamilyang Shu. Naku! Mahigit 10 bilyong dolyar na halaga ng ari-arian iyon. Hoy bata, bakit nakatunganga ka lang dyan? Magsalita ka. Kapag hindi pumayag si Ruo ngayon, kahit na umiyak o lumuhod ka pa, kailangang mapapaniwala mo siyang magbago ng isip. Naiintindihan mo ba? Kailangang makuha ko ang pagkakataong ito na manatili sa tabi ni Bai Ruo para makita ng malinaw ang likod niya kung mayroon ba siyang tattoo na hugis dragon. Bai Ruo, alam ko na nagkamali ako. Maaari mo ba akong patawarin?
Naku po, Ruo, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. Ipinapangako ko sa iyo, kapag sinubukan ka uli niyang apihin, ako mismo ang unang magpaparusa sa kanya. Ruo, bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon si Ziyuan? Ang kasal na ito ay isang ang bihirang pagkakataon para sa isang magandang pagsasama. Mula sa narinig ko kay Chairman Lang, ang utak sa likod ng pananakit sa mga magulang ko ay may kakaibang kapangyarihan. Bakit 3 presidente ang nabayaran, pero dito lang sa panig na ito, ang walang anumang nangyayari? Ang pamilyang Shu, siguradong hindi lang simpleng pagiging neutral ang ginagawa nila. Hindi ko maaaring putulin ng tuluyan ng ugnayan sa kanila. Sige, pag-iisipan ko ang tungkol dyan. Naku, Ruo, tingnan mo naman. Dahil sa maayos mong pag-aalaga sa sarili mo, siguradong matutuwa ang mga magulang mo. Tama po, basta maayos ang buhay ko. Maraming ibang tao ang hindi magiging masaya. Hindi ba? Aki. Madam Dragon Mother, narito po ako. Inutusan kita na gamitin ang account para imbestigahan ang may gawa nito. Kamusta na ang paghahanap mo? Madam Dragon Mother, nalaman ko na buwan-buwan, hindi lang pala 3 leader ng samahan ang nagpapadala ng pera sa account na iyon. Maging ang ilang mga pinuno sa Phoenix Association ay nagpadala rin ng malalaking halaga sa kanya. Ang kabuuang perang natatanggap buwan-buwan ay umaabot sa daan-daang milyong dolyar, ngunit hindi pa rin malinaw kung saan napupunta ang pera. Napakamaingat ng taong iyon. Ganoon ba? Daan-daang milyong dolyar kada buwan. Kung puputulin ko kaya ngayon ang supply ng Chairman Lang, President Xi, at President Xiong, na silang 3 ang nagpapatakbo, siguradong magagalit ng husto ang masamang taong nasa likod nito. Sabihin mo sa akin, ano kayang mangyayari kapag pinutol ko rin ang iba pa niyang pinagkukunan ng pera? Tiyak na hindi niya mapipigilang magpakita. Bantayan mo sina Bai Jingcheng at President Xu, at kapag may kakaibang nangyari, iulat mo agad sa akin. Opo. Pasok. Binibini, narinig ko kay Matriarch na hindi ka gaanong kumain ng hapunan, kaya naghanda kami ng masarap na pagkain para sa iyo. Mabuti naman. Sakto at gutom na ako. Binibini, totoo ba? Napapakasalan mo pa rin si Shu Ziyuan? Sa tingin mo ba ay magpapakasal ako sa kanya? Tingin ko po ay hindi karapat-dapat si Shu Ziyuan para kay Binibini. Iyan din ang tingin ko. Sapat na para sa akin ang 4 kong kapatid. Maglaro lang ng mahjong, o kaya ay magkuwentuhan, ayos na iyon. Binibini, kung gusto mo po, habang buhay kaming sasama sa iyo. Opo, napakabuti niyan. Ang gagwapo ng 4 kong kapatid at may abs pa. At hindi ko lang alam, noong gumagawa pa sina nanay at tatay ng kasunduan para sa kasal, bakit hindi kayo ang pinili nila? Haay, Binibini binobola mo na naman kami. Binibini, pagod ka na ba ngayong araw? Mamasahe ko po ang balikat mo. Binibini kaya ay magsayaw po kami para sa iyo? Haha. Ha. Bayruo, alam mo ba ang ginagawa mo? Bayruo, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit sumunod ka na naman? Fiancé mo ako. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Sinasabi ko lang na pag-iisipan ko pa. Naiintindihan mo? Wala tayong relasyon. Dahil sinabi mong pinag-iisipan mo pa, ibig sabihin ay may pag-asa pa tayo. Hanggang hindi pa tuluyang nakakansela ang kasal, ituturing pa rin kitang fiancé ko. Ang ugali niya, bakit biglang nagbago ng ganoon kabilis? Hindi naman siya mukhang taong susunod sa gusto ng tatay niya. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Sabi ni Lola, dito raw ako matutulog ngayong gabi. Gabi na. Lumabas na kayong lahat. Bayruo, hindi mo kailangang gamitin sila para galitin ako. Alam ko namang mahal mo ako. Ramdam ko iyon. Paano mo nalamang iyan ang nasa isip ko? Noong unang araw na nagkita tayo, hindi ba't nagdala ka pa ng candy box sa kwarto ko? Bakit ka tumatawa? Ikaw? Ano ba ang tingin mo sa akin? Ano ang gagawin ko? Biglang nagblanko ang utak ko. Kinakabahan ka. Ang bilis ng tibok ng puso mo, naririnig na kahit may suot kang damit. Oh, wag mong sabihing tinamaan ka sa akin sa unang pagkikita. Imposible yon. May gusto na akong iba, at iyon ay si Dragon Mom. Anong nangyari sa akin? Bakit nang tumitig ako sa kanya? Parang napakapamilyar niya na parabang siya rin si Dragon Mom. Nawalan tuloy ako ng pagkakataong makita ang likod niya. Kung may gusto ka sa isang tao, dapat ay maging tapat ka. Si Lola ang bumili ng kulay rosas na candy box na iyon dahil wala talaga akong planong magpakasal sa iyo. Wala talaga akong balak. Bakit? Wala naman akong pakialam sa iyo. Nadidismaya ka ba? Hindi ah. Ang nararamdaman ko ay para lang kay Dragon Mom. Napakasilay ng kanyang ganda. Nagsisikap akong maging malakas para maging karapat-dapat ako sa kanya. Para sa kanya, handa kong ibigay ang lahat. Sobrang gusto mo si Dragon Mom. Nakita mo na ba siya? Siyempre. Nang araw na iyon,
Nakatayo siya sa ilalim ng araw, ang buhok niya ay kumikinang, na parang nababalot ng ginto, para siyang diyosa na lumabas sa isang pinta. Kahit may suot siyang belo, nang iabot niya ang kanyang kamay para gamutin ang sugat ko, alam ko na agad, sa buhay na ito, maliban sa kanya, di na ako magkakagusto sa iba. Tuwing palihim akong bumababa ng bundok, tinutulungan ko naman talaga ang mga nangangailangan. Hindi ko akalaing isa siya sa mga iyon. Hay, anong klaseng malas ito? Bayruo, kahit na napakagaling mo, at hinahangaan kita, pero hanggang magkaibigan lang tayo, hindi tayo kailanman magiging magkasintahan. Sige. Gabi na rin. Dito ako matutulog sa sofa, at doon ka sa kama. Huwag kang mag-alala, hindi kita babastusin. Sige. Nakakaaliw ka ring tao. Boss, si Bayruo. Nahanap na namin ang account na humihingi ng pondo sa atin. Sinundan niya ang lahat ng bakas at marami siyang natuklasan. Dahil napakahusay niya sa martial arts, malamang ay maging malaking problema siya para sa atin. Masyado akong naging kampante noong una. Akala ko sa pamamagitan ng ilang walang kwentang tauhan ay mapapaalis ko na siya, ihanda ang mga matatandang pinuno. Sigurado ako na makikita rin nila agad si Bayruo. Kung sino mang makakapagtapos kay Bayruo ng tuluyan, siya ang magiging susunod na pinuno ng Phoenix Association. Hindi ako naniniwala na ang isang ligaw na babaeng walang pera o kapangyarihan ay may magagawa pa laban sa akin. Opo. Siya nga kaya si Dragon Mom? Kailangan ko lang makita ang kanyang likod para malaman. Wala akong ginagawa, sadyang. Wala kang ginagawa? Sabi mo kahapon ay normal lang tayong magkaibigan. Pero bakit ka nang babastos ngayon? Walang hiya. Huwag kang sumigaw. Ang sama mo. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Huwag kang sumigaw. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Gusto ko lang namang... Binibini, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Shuziwan, pinagbuhatan mo ba ng kamay si Binibini? Paano ko naman magagawa yon? Ako lang ay... Bayruo, sinasadya mo ba ito? Shuzi Yuan, hindi pa kumpirmado ang kasunduan sa kasal niyo ni Binibini. Huwag mo siyang babastusin. Umalis ka na, hindi ka welcome dito sa Bai family, sige na. Bayruo, napakasama mong babae. Gusto mo bang subukan ang pagkatao ko, Shuzi Yuan? Masyado ka pang bata para sa akin. Binibini, ngayong gising ka na, maghanda ka na at mag-ayos. Pupuntahan mo ba ang mga pinuno ng sangay ngayon? Naharap ko na ang presidente, kaya maliit na bagay lang itong mga pinuno na to. Bakit ba sobra ang pag-aalala mo? Iba ito, ang mga pinuno na ito, sila ang mga pinakaimportante sa bawat sangay. Mataas ang respeto sa kanila ng lahat. Kapag hindi mo nakuha ang pagsang-ayon nila, hindi magiging matatag ang posisyon mo bilang leader. Nako, huwag ka nang mag-alala. Mga hamak na pinuno lang, kayang-kaya ko yan, Big Brother. Big Brother, kung alam mo lang na, ang mga taong ito, matagal na palang nagtaksil sa Phoenix Association. Siguradong magsisisi kang hindi mo sila agad pinarusahan. Binibini, seryosong bagay ito. Gawin natin ito. Kapag may tinanong sila na hindi mo masagot, pagkunwari kang hihimatayin, agad naman kitang dadalhin sa ospital. Kinausap ko na ang doktor. Sasabihin niyang may malubha kang sakit at hindi ka muna pwedeng tumanggap ng bisita. Ha? Sa sangay na pupuntahan natin ngayon, si West City Hall yon. Ang pinuno roon ay si Kui Dashan. Kilala siya dahil sa pambihirang lakas na kayang basagin ng isang kamay niya ang matigas na bato. Mayroon siyang 300 tagasunod at napakahigpit niya sa batas. Mababa ang tingin niya sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Binibini, dapat maging maingat ka sa kanya. Isang lalaki? Titingnan ko nga kung mas matigas ba ang kamao niya o ang takong ng sapatos ko. Kui Dashan, narito na si Binibini. Bakit hindi ka pa lumapit para bumati? Binibini mo siya, pero hindi sa akin. Hinding-hindi susunod ang isang Kui Dashan sa isang batang babaeng wala pang alam sa mundo. Ang lakas ng loob mo. Wala ka na bang pakialam sa batas ng samahan? Batas? Sinasabi sa batas na ang pinuno ay dapat kilalanin ng 3 bulwagan at isulong ng 7 pang grupo. Ang payat at lampang batang ito, na porket nanalo lang sa laban sa ilang presidente, ay iniisip ng mapapasunod ako. Panaginip lang, yan. Kui Dashan, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin para mapabilib kita ng husto? Simple lang. Ang malaking batong ito ni Ling Chuan. Kapag nahati mo iyan sa isang tagalang, rerespetuhin kita. Ito lang? Ito lang. Ang lakas talaga ng loob mong magsalita. Ang basaltong ito, kahit ang pinakamalakas kong disipulo gamit ang palakol, ay hindi iyan mahahati. At magiiwan lang ng kaunting gasgas. Kapag nahati mo iyan sa isang taga, si Kui Dashan, ay luluhod at susuko sa iyo, susunod sa lahat ng utos mo. Sige. Binibini, huwag kang magpadalos-dalos. Ang batong ito ay isang basalto na sobrang tigas. Sinasadya lang ni Kui Dashan na pahirapan ka.
Gagamit ka ng bato para subukin ako. Pero chopsticks lang ang gagamitin ko para sirain yan. Sinong mas magaling? Mula ngayon, susunod na ako sa bawat utos ni Binibini. Mula ngayon, susunod na kami sa bawat utos ni Binibini. Mula ngayon, ako na ang magtatakda ng mga batas ng West City Hall. Dadaan din sa akin ang lahat ng usaping pinansyal. Kung may gustong gumamit ng kahit katiting na pera, kailangan ng personal kong pirma. Opo. Big Brother, Narito po. susunod na tayo. Parang nakita ko na ang paraan ng pag-atake na yan, parang pamilyar na pamilyar. Ang grupong pupuntahan natin ay ang South City Hall. Ang pinunong si Chinya ay magaling gumamit ng 2 espada at kailanman ay hindi pa natatalo sa tanang buhay niya. Naniniwala siya na ang pinakamalakas ang dapat mamuno pero napakataas din ng kanyang katapatan. Kung makita niya ang tunay mong kakayahan, tiyak na tutupad siya sa kanyang pangako. Susunod lamang kami sa utos ni Binibini. Ang mga talaan ng South City Hall, simula sa araw na ito, ay ako na mismo ang magbabantay. Sino ba talaga siya? Bakit napakagaling niya? Ang susunod na grupong pupuntahan natin ay ang North Mountain Hall. Ang pinunong si Lei Zenzi ay kilala sa kanyang kalupitan at tinatawag na hari ng mga manunugal. Perfect win, 18 puntos. Binibini, siguro naman ay hindi ka makakakuha ng puntos na mas mataas sa 18, di ba? Bakit hindi mo tingnan? Hindi ba't mas mataas ang 63 puntos kaysa sa iyo? Sumusuko ka na ba? Sige, tanggap ko na. Handa na akong sumunod sa bawat utos ni Binibini. Handa na kaming sumunod sa lahat ng sasabihin ni Binibini. Hindi mo ba napapansin, ang bawat galaw niya ay parang katulad ng sa isang tao? Sino po? Binibini, talaga namang napakahusay mo. Sa loob lang ng wala pang 2 oras, ay sunod-sunod mong nakuha ang 3 sangay at napabilib mo ang lahat ng mga pinuno rito. Sa ngayon, iisang sangay na lang ang natitira. Ang Dewey Hall sa kanluran ng lungsod. Mapag-isa ang ugali ng pinuno roon at bata siya ni Pangalawang Panginoon. Si Bai Jingcheng? Hindi ako natatakot. Madaling kausapin ng mga makapangyarihan, pero mahirap iwasan ng mga alipores nila. Binibini, basta mag-ingat ka lang. Mga kapatid, narito na si Binibini. Siya na ba talaga si Binibini? Nabalitaan ko na tinalo ni Binibini ang mga pinuno ng lobo, tigre, at leon. At sabay-sabay niyang napasuko ang 3 sangay nila. Totoo bang ganoon katindi si Binibini? Hindi yan gawa-gawa lang. Maaring magaling siya sa labanan, pero hindi sapat ang lakas lang pagdating sa pamamahala. Galing man siya, pero hindi lang sapat ang lakas para sa pamumuno. Leng Wuhen, anong ibig mong sabihin? Kino-question mo ba ang kakayahan ni Binibini? Matagal nang si Pangalawang Panginoon ang nagpapatakbo, at siya ang laging umaayos sa lahat ng problema natin. Ngayon, biglang dumating si Binibini. Kaya ba niyang dalhin tayo sa mas magandang kinabukasan? Hindi ba dapat lang na mag-alinlangan ako? Wuhen, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Si Ruo-Ruo ay ang anak ng panganay kong kuya, kaya dapat lang nasuportahan natin si Ruo-Ruo. Ang mas dapat kong pahalagahan ay ang mga kapatid natin dito. May malalim na malasakit ang lahat sa kumpanyang ito, lalo na't dito nakasalalay ang pangkabuhayan natin. Kailangan naming malaman kung gaano talaga kahusay mamuno ang taong nakatalaga. Tama, kailangan naming malaman lahat. Si Pangalawang Panginoon ay kasama naming nalampasan ang napakaraming mahihirap na araw. Noong may mga nanggugulo noon, tinaya ni Pangalawang Panginoon ang lahat para sa amin. Ginamit niya ang husay niya sa sugal para talunin sila. Kaya ang mga pupwesto natin ay hindi na abala sa loob ng maraming taon. Ruo-Ruo, huwag mong sasamain ang loob mo kay Wuhen. Matanda na kasi siya, at medyo luma na ang kaisipan. Pero, marami ka namang natutunan sa bundok ng ilang taon. Humanap ang lola mo ng maraming guro para turuan ka, kaya siguro ay madali mo lang itong malulutas? Uncle Air, sinusubukan mo ba akong hamunin? Hindi naman. Bakit ko gagawin yon? Ruo-Ruo, sa galing mong yan, siguradong hindi ka mahihirapan sa ganitong kaliit na bagay. Lahat ng mga patibong na inihanda ng mga naunang hallmaster ay nalampasan ko. Halas na Leng, sabihin mo na sa akin, anong laro ba ang gusto mo? Binibini, wala akong patibong dito. Isa lang ang itataya natin. Anong taya? Ang iyong kaligtasan.
Isasabong natin ang ating mga buhay? Isasabong ang ating buhay, halas na leng. Mas direkta ka pa pala kumpara sa ibang mga leader. Sige, paano ang gusto mong laro? Simple lang, Russian roulette. Ang baril na ito ay may 6 na slot at iisang bala. Maghahalinhinan tayo sa pagbitiw. Leng Wuhen, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang hamunin si Binibini sa ganitong klase ng peligrosong laro. Ling Chuan, kung gusto mong maging pinuno, kailangan handa kang itaya ang buhay mo. Kung si Binibini naman ay isang taong wala namang sapat na karanasan, mabuti pang sumuko na siya agad at ibigay na lang sa mas may kakayahan. Pagkatapos ay umuwi na lang at maglibang. Naku, Wuhen, mali yata ang mga sinasabi mo. Bata pa si Binibini, bakit kailangang malaki agad ang tayaan? Para sa akin, mabuting kalimutan na lang ito. Halas na leng. Nanghahamon ka ba talaga na itaya ang buhay natin? Ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan ng ating mga kapatid. Binibini, kung gusto mong makuha ang respeto namin, ipakita mo ang iyong tapang. Binibini, wag mong gagawin yan. Ling Chuan, umatras ka. Gusto mong isabong ang ating buhay? Ako ang gagawa ng mga panuntunan. Una, ako ang maglalagay ng bala. Pangalawa, ako ang mag-i-inspeksyon nito. Pangatlo, ako ang unang pipitik ng gatilyo. Binibini, talaga namang napahanga mo ako sa ipinakita mo. Napakaswerte ko naman talaga. Binibini, ikaw na uli. Hindi maaari. Hindi pwedeng hayaan na si Binibini at si Leng Wuhen ay magpatuloy sa pustahan. Bilisan nyo, sabihin ito kay Matriarch. Matriarch, may masamang balita. Sina Binibini at Halas na Leng ay naglalaro ng mapanganib na pustahan. Maaring may mangyari sa kanila anumang oras. Isang mapanganib na laro? Opo, Matriarch. Kailangan nyo na po silang puntahan agad. Masyado na akong matanda at hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako narito. Lahat ay nakatutok sa nagawa nating pagpigil sa ilang mahahalagang leader. At naging napakataas na ng inaasahan ng lahat. Sigurado ring mas madaling harapin ang malalaking kalaban kaysa sa mga pasaway na tauhan nito. Kung gustong mapatunayan ni Bai Ruo ang sarili niya sa Phoenix Association, kahit pa dahil sa kadugo siya, o dahil sa damdamin, o sa pamamagitan ng pagpuwersa, wala itong saysay. Matriarch, pero bata pa po si Binibini, nag-aalala po ako sa kanya. Dapat niyang lagpasan ang pagsubok na ito ng mag-isa. Dahil kung hindi, hindi siya rerespetuhin ng lahat. Pagmasdan muna natin siya. Ruo, bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo? Bakit mo isusugal ang buhay mo para sa sitwasyong ito? Uncle Air, wala kang kaalam-alam sa mga kaya kong gawin. Halas na leng. Ikaw na. Binibini, hindi ko inakalang ganito ang tapang mo. Sabi ng iba ay wala kang kwenta, tila mali ang kanilang sinabi. Ang mga nakikita ninyo ay ang mga bagay lamang na gusto kong makita ninyo. Halas na leng. Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo lamang. Ruo, halas na leng, para sa akin ay itigil na ito. Bakit nyo kailangang sumugal sa panganib? Hindi maaari. Ang sugal na ito ay dapat mayroong pagtatapos. Paano? Paanong nangyari? Walang bala ulit? Ngayon ay 4 na beses nang umikot ang gulong, 2 lalagyan na lamang ang natitira. Ibig sabihin nito, sa susunod na putok o sa kasunod pa noon, mayroon nang lalabas na bala. Kalahati na lang ang pag-asa ng bawat panig. Hindi maaari. Hindi na dapat pang magpatuloy si Binibini sa sugal. Kailangang mapapunta na agad dito si Matriarch. Woking, kumusta na ang nangyayari? Matriarch, kakapadala lang ng mensahe ni Ling Chuan. Sinasabing 4 na putok na ang nagawa ni na Binibini at Halas na Leng. 4 na putok na silang nakaligtas. Lahat ay walang bala. May 2 pagkakataon na lang na natitira. Ang susunod na putok ay maaari nang may matamaan. 2 na lang ang natitira? Hindi ito maaari. Hindi na ako makakahintay pa. Ihanda ang sasakyan agad. Ako na mismo ang pupunta roon. Opo. Binibini, sa susunod na 2 putok na ito, pareho nating hindi mahuhulaan ang mangyayari. Para sa kapalaran ng susunod na putok, pinapayo ko sa iyo na huwag mo nang itaya ang sarili mo para lang makipagtalo sa akin. Tama po iyon, Ruo. Makinig ka sa iyong tiyuhin. Huwag kang sumugal sa sariling mong buhay. Bakit parang sa pananalitan ninyong dalawa ay sigurado na kayo? Nasa akin puputok ang sandatang ito. Ruo, nag-aalala lang sa iyo si Uncle Air. Dahil ikaw na lang ang tanging naiwang anak ng mga magulang mo. Kung may mangyari mang masama sa iyo, paano na lang ako haharap sa mga magulang mo? Para sa akin, huwag mo nang itaya ang buhay mo rito. Pero itataya ko ang sarili ko. Alam kong papabor sa akin ang swerte. Binibini, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti.
Hindi ko man alam kung bakit ang lakas ng loob mo ngayon. Pero kapag kinalabit mo ang gatilyong iyan, ikaw ang mawawala. Hindi mo kailangang makipagmatigasan sa amin. Nagtataka lang ako, bakit mo ako pinipigilan, halas na leng, sa halip na mag-alala para sa sarili mo? Sigurado ka bang ang baril na ito ay tiyak na sa akin tatama? Inaalala ko lang ang mga magulang mo, kaya pinapayuhan kitang maging maingat. Mayroon akong mga dokumento rito. Base sa impormasyon, nitong nakaraang mga taon na nagsasanay ka sa bundok, madalas kang bumababa para maglaro at hindi ka na matagpuan kung nasaan. Sinabi rin ng guro mo na wala kang natutunan at wala kang ambisyon. Wala kang karapatang maging leader. Hemp, walang alam at walang ambisyon? Parang kilalang kilala mo yata ako, halas na leng. Kung gayon, tanungin kita, kung totoong wala akong silbi, saan galing ang husay ko sa pakikipaglaban? Ang posisyong ito bilang leader, kung magiging akin ba o hindi, ay hindi ikaw ang magdidikta. Pag-isipan mo itong mabuti, halas na leng. Kung pagkatapos nito ay buhay pa rin ako, anong gagawin mo? Hindi pwedeng magpaputok ng baril. Ruo, ibaba mo ang baril na yan. Nay, bakit po kayo nandito? Kung hindi pa ako darating, hahayaan ko na lang ba kayong magwala ng ganyan? Pangalawang amain ka ni Bayruo, bakit hindi mo man lang siya pinigilan? Nay, hindi sa hindi ko pinigilan, talagang hindi ko lang po siya kaya. Si Ruo mismo ang may gustong sumugal. Bayruo, itigil mo na yan. Huwag na nating ituloy ang sugal na ito. Sumama ka na kay Lola pa uwi. Bayruo. Lola, kailangang ituloy ang laban na ito. Ang Phoenix Association ay ang responsibilidad na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ngunit ang responsibilidad na ito ay hindi nakukuha sa dugo para lang manatili sa posisyon. Kailangang makuha ang tunay na respeto ng mga kasamahan. Narito ako ngayon para ipaalam sa lahat ng mga taong nakatingin sa akin na akong si Bayruo ay hindi duwag. Hay, sige. Susuportahan ka ni Lola. Binibini. Pinapanood kita mula sa unang putok hanggang sa pang-apat na ito. Kahit nung una ay hindi kita maintindihan, ngayon ay susuportahan na rin kita. Sige, sasabayan ko kayo sa pagkabaliw na ito. Binibini, suportado kita. Halas na leng. Naniniwala ka ba sa tadhana? Hindi ako naniniwala sa tadhana. Ang sarili ko lang ang pinaniniwalaan ko. Hindi na ako susugal. Halas na leng, kung kailan wala ka ng takas tsaka kaaayaw, marahil ay natatakot kang matapos na ang lahat, o marahil natatakot ka na ang baril na ito ay minaniobra at malaman nila ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Noong pinapaikot mo ang cylinder ng baril na ito, naririnig ko kung nasaan ang bala. Mula nang magsimula kang magkarga, sa bawat pag-ikot mo ng mitsa, ang mahihinang tunog nito, ang nagsasabi sa akin, na hindi ito isang simpleng sugal lang. Ang baril na ito ay malamang na minodipika, hindi ba? Kahit paano mo paikutin ang lalagyan ng bala, laging sa pang-anim na kasa ito puputok. Ang sinasabi mong Russian roulette, sa simula pa lang ay isa ng panloloko. Bayruo, ano ang gagawin mo? May sasaktan ka ba? Paano nangyari ito? Halas na leng. Ginamit mo talaga si Binibini. Halas na leng. Akala mo siguro hindi ako susugal o dahil sa takot ay aatras ako sa kalagitnaan? Para sa paraang na mukhang tama ay mapapaalis at mapagtatawanan mo ako. Pero hindi mo inaasahan na mababago ko ang pagkakasunod-sunod ng mga bala, kaya nasira ang mga plano mo, di ba? Kaya, alam mo na pala sa simula pa lang? Ang pinaghandaan kong patibong ay nalaman niya ng ganito kadali. Halas na leng. Sumuko ka na ba? Si Binibini ay may mahusay na plano at may pambihirang lakas ng loob. Ako si Leng Wuhen ay lubos na humahanga. Hey, sino pa sa inyo ang hindi kumikilala kay Binibini? Handa kaming sumunod kay Binibini sa lahat ng oras. Itong si Bayruo, ano pa ba ang itinatago niyang galing? Hindi ba't isa lamang siyang bata? Meron pa ba kaya? Akong hindi alam tungkol sa lihim niyang pagkakakilanlan? Halas na leng. Itong pakana mo, sigurado akong hindi ito galing sa sarili mo lang. Magsalita ka. Sino ba talaga ang taong nag-utos sa iyo sa likod nito? Bakit? Balak mo ba siyang itago? Sa tingin mo ba ay protektahan ka niya? Wuhen, matagal ka na rito sa aming hanay, marami ka nang naitulong sa amin. Ngunit dahil sa mali mong nagawa ngayon, hindi ka na maaaring manatili pa sa Dewey Hall. Kung sasabihin mo ang totoo, maituturing itong para sa Phoenix Association, bilang huling patunay ng iyong katapatan. Tama po iyan nyo, halas na leng. Kung may nag-utos man sa iyo, mas mabuti pang aminin mo na agad. Para hindi na humantong sa anumang sakit o parusa. Walang nag-utos sa akin. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay dahil lahat sa sarili kong desisyon, wala itong kinalaman sa ibang tao. Hindi mo pa rin sinasabi ang buong katotohanan. Alam ko na ngayon, nabigo ko si Matriarch.
Ngunit ngayong araw, tinitiyak ko pong walang nag-utos sa akin. Tinatanggap ko ang pagkatalong ito. Handa na akong magbayad para sa aking kasalanan. Nagawa talagang durugin ni Binibini ang bala gamit ang kamay niya. Halas na Leng. Yung taong pinoprotektahan mo ng buong buhay mo, hindi na kita pahihirapan pa. Sarami ng mga taong iginugol mo sa paglilingkod sa Phoenix Association. Mula sa araw na ito, tatanggalin na kita sa pwesto bilang pinuno ng sangay at kalilimutan ko na ang mga nangyari. Umalis ka na. Binibini, hindi mo ba ako parurusahan? Hindi. Binibini, mag-iingat po kayo. Hindi na makakapaglingkod sa inyo ang Leng Wuhen. Hindi lang ako nanghihinayang, kundi talagang nagsisisi. Tigilan na natin ang usaping ito para sa araw na ito. Pero sana ay matandaan nyo ito. Hindi kailanman tatanggapin ng Phoenix Association ang traidor. At lalong hindi ang pagtatraidor. Opo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Halika na. Kailangang paimbestigahan ng mabuti ang pamangkin kong ito. Ling Chuan, Po? ano sa tingin mo? Napahiya ba kita? Bakit naman kayo mapapahiya, Binibini? Mula sa iyong tingin. At angas mo. Kita rito ang lakas na hindi dapat baliwalain. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang Phoenix Association ay tiyak na aabot sa rurok. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ngunit Big Brother, mayroon pang isang bagay na kailangan kong hilingin sa iyo. Binibini, walang abala rito. Utusan mo lang ako. Sundan mo si Leng Wuhen at tignan mo kung sino ang balak niyang puntahan. Ha? Hinaan mo ang boses mo. Sige na, mag-ingat ka. Malapit na nating matapos ito. Sino kaya rito? Si Bai family ba? O si pamilyang Shu? Siya ba talaga si Dragon Mom? Young Master, ang impormasyon tungkol sa pagkatao ni Binibining Bai Ruo ay nahanap na po. Ayon sa datos, nitong mga nakaraang taon ay palagi siyang nasa bundok para mag-ensayo, bihira lang siyang bumaba at wala siyang pakikipag-ugnayan sa labas. Habang si Dragon Mom naman ay sumikat bilang isang misteryosong tao 5 taon na ang nakakalipas, tila wala namang koneksyon ang dalawa. Masiyahin at malikot ang personalidad ni Binibining Bai Ruo, mahilig din siyang magsaya. Habang ang ugali naman ni Dragon Mom ay yung tipo na matigas at mapagpasya, magkaiba rin sila pagdating sa paraan ng paggawa ng mga bagay. Hindi tugma ang oras? Posible kayang masyadong mahusay? Magtago si Bai Ruo? Hindi ka ba nagtataka? Nagtataka? Saan po kayo nagtataka? Isang heredera na ang sabi ay walang kwenta gaya ni Bai Ruo, pero nang makababa ng bundok, nagagawa niyang ayusin ng maigi ang lahat. Nabalitaan ko rin na, sa harap ni Leng Wuhen, ay dumurog siya ng bala gamit lang ang kanyang kamay. Hindi lang basta sa ordinaryong bundok matututunan ang ganoong klaseng galing. Pero tuwing lumalabas si Dragon Mom, lagi siyang nakasuot ng maskara, wala pang nakakakita sa tunay niyang muka. Young Master, paano niyo po makukumpirma na siya nga si Dragon Mom? May dragon na tattoo sa likod si Dragon Mom. Ngayong gabi, ay muli kong titingnan ang kanyang likuran. Pasok. Hindi mo man lang itatanong kung sino ako, at basta mo na lang ako papapasukin? Gusto ni Lola na mapalapit tayong dalawa sa isa't isa. Kaya ang sinumang pupunta dito para makipagkita sa akin ay walang iba kundi ikaw. Akala ko ay nagkaliwanagan na tayong dalawa. Hindi ko inakalang sadyang makulit ka talaga at pumunta ka pa rito. Naparito ako para may makumpirma. Anong bagay? Plano ko talagang magdala ng alak para lasingin ka, pero naisip ko na masyado itong masama. Naisip ko rin na gawin ito habang tulog ka, pero hindi iyon marangal na paraan. Ano ba talaga ang bagay na labis mong ikinababahala? Bai Ruo, ikaw ba talaga si Dragon Mom? Anong Dragon Mom? Ano ba ang pinagdududahan mo? Ang pakiramdam ko sa iyo ay pamilyar? Kahit pa nagpapanggap kang pasaway na binata, pero mabilis ka sa iyong mga kilos at napakalakas ng iyong loob, hindi ka lang isang simpleng tao. Kasama pa ang mga ipinakita mong kakayahan nitong mga nakaraan, hindi ko maiwasang pagdudahan ng pagkatao mo. Bakit ka tumatawa? Kung ako nga talaga si Dragon Mom, may kinalaman ba iyon sa iyo? Kaya ikaw nga ba talaga siya? Gusto mo bang ako nga iyon? Kinansela mo ang kasal natin, at muntik mo pang kapahamakan ng aking Bai family. Sa simula pa lang ng ating pagkikita, wala na tayong mabuting pakiramdam sa isa't isa. Gustong-gusto mo si Dragon Mom, kaya kung ako nga siya, marahil ang paghanga mong iyan ay matagal na sanang nawala. Bai Ruo, kung ikaw nga siya, gagawin ko ang lahat ng paraan para mabawi ang mga sakit na idinulot ko sa iyo. Mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Kung ano ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Kung ano ang nais mo, ibibigay ko ang lahat.
Ibibigay ko sa iyo ang pinakatapat na samahan habang buhay. Hey, ako na si Dragon Mom. Ano pa ang kailangan ko mula sa iyo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Hindi yan importante. Ang importante ay kailangan ko ng pagkakataon na manatili sa tabi mo. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang totoo, hindi ako si Dragon Mom. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring magkamali ang hinala ko. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sinabi ko nang hindi ako iyon. Ayaw mo pa ring maniwala? Anong saysay nito? Hindi nagsisinungaling ang iyong mga mata. Ang lakas mo para durugin ang bala gamit ang kamay, ang talino mo para mabuking ang balak ni Leng Wuhen, at ang pagbanggit kanina kay Dragon Mom, ang kampanteng kilos na iyon, ang isang hamak na dalaga, ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong aura. Sinasabi mong hindi ikaw siya? Kung ganoon ay sabihin mo sa akin, maon ka ba talaga sa iyong likuran na maka ng dragon? Wala. Hindi ako naniniwala. Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Kahit kung sino ang gusto mo, nasa iyo rin iyan. Pero ako si Bai Ruo. Lahat ng mga hilig at pagkatao, ang bumubuo sa kung sino ako ngayon, at hindi ang anino na nasa isip mo. Naiintindihan mo ba? Gusto ko lang ng isang sagot. Hindi mo ba iyon maibibigay sa akin? Kapag ba binigay ko ang sagot, ay hindi mo na ako kukulitin pa? Oo. Sige na nga, papakita ko sa iyo. Ang likod ko. Kung may marka ba itong dragon. Talaga? Oo. Hindi talaga. Totoong hindi siya si Dragon Mom. Naniwala ako. Nakabala ako, sorry. Xu Ziyuan. Xu Ziyuan. Sino ba ang gustong maging anino sa imahinasyon mo? Hindi ko akalaing isang simpleng panlilin lang ay naloko ka na. Paano ako nagkamali? Paano nangyaring nagkamali ako? Galit kaya siya sa akin? Kaya niya ako niloloko? Young Master, ayos lang po ba kayo, sir? Ayos lang ako. Oo, nga pala po. May mga datos na nagpapakita na si Dragon Mom ay kasalukuyang nagbabakasyon sa bansang F. Kaya po, siguradong hindi si Dragon Mom, si Binibining Bai Ruo. Hindi nga talaga siya si Dragon Mom. Young Master, sa pagiging kahangahangang tao niyo po, halatang halata na si Dragon Mom ang dapat niyong nililigawan. Bakit po kayo nag-aaksaya ng panahon sa Bai Ruo na iyan? Isipin niyo po, nitong nakaraang mga araw, palagi siyang gumagawa ng paraan para maguluhan kayo. Ipinaparamdam niya po sa inyo na siya si Dragon Mom. Naniniwala po ako na sinasadya niya talaga iyon. Gusto lang niyang makuha ka. At pagkatapos ng lahat, ay maging tuluyan na siyang babae niyo. Manahimik ka. Hindi ganyang tao si Bai Ruo. Palagi niya nga akong tinatanggihan. Young Master, estratehiya niya lang po iyan para mas lalong mahulog ang loob niyo. Isipin niyo po ng mabuti. Habang mas tinatanggihan niya kayo, mas lalong halatang sinasadya niya iyon. Iyan po ang matinding paraan ng panloloko. Sige na. Sabihin mo kay Papa na hindi ako pumapayag sa kasal namin ni Bai Ruo. Inutusan ako ni Binibini na manmanan si Leng Wuhen. Hindi ko inakalang makikita ko si Leng Wuhen na sa tapat ni Xu Ziyuan na Assistant Joe na ito ay sobrang mapitagan. May malaking kakaiba sa Assistant Joe na ito. Hahaha. Xu Ziyuan, hinala mo talaga na si Bai Ruo ay si Dragon Mom. Medyo may kakayahan nga si Bai Ruo, pero paano siyang magiging si Dragon Mom? Dapat tayong maging maingat para sigurado. Kung si Bai Ruo ay totoong may mahalagang pagkatao, masisira ang ating mga plano. Isang hugis buwang peklat. Iyon ang sabi ni Binibini. Na parusang kriminal na gumawa sa mga magulang niya. Ling Chuan, ikaw lang pala yan. Bye, Jingcheng. Ikaw nga. Ikaw ang kriminal na nagparusa sa mga magulang ni Binibini? Kahit na ako man o hindi na iyon mahalaga. Dahil sa lalong madaling panahon, ay mawawala ka na rin dito sa mundo. Hahaha. Ling Chuan, huwag ka nang manlaban pa. Maraming tao na ang nakapaligid sa iyo, hindi ka na makakatakas. Anong gagawin mo? Sa totoo lang, hanga rin ako sa iyo. Kaya ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Ang mabuhay o ang mawala na ng tuluyan. Ano ang pipiliin mo? Dahil nasa kamay mo na ako, kahit piliin ko pang mabuhay, siguradong paghihirap lang ang daranasin ko. Hindi. Mali ka ng akala. Ang ibibigay ko sa iyong opsyon ay hindi magdudulot sa iyo ng hirap. Sa halip, mas gaganda pa ang buhay mo. Hahaha. By Jingcheng.
Ano namang mapapala mo kung susunod ka sa akin? Isa kang basura. Ikaw ang salarin na hinahanap ni Binibini. Siguradong paparusahan ka ni Binibini. Hey, Binibini, Binibini. Bakit ba sobrang tapat mo kay Binibini? Humahanga talaga ako sa iyo. Kung sasama ka lang sa akin, isinisiguro kong hindi lang ang kaligtasan mo, kundi pati na rin ang kapangyarihan kasama ko. Ano sa tingin mo? Bai Jingcheng, huwag kang magpanggap na mabait. Gawin mo na. Ang kahit anong parusa na gusto mo. Siguradong si Binibini ay gaganti para sa akin. Ha ha ha. Mukhang ang pasunurin ka sa akin ay imposible ngang mangyari. Tama ka. Ling Chuan? Gusto mo si Bai Ruo? Hindi ba? Si Binibini ay napakaganda at napakabait. Ano ang nakakapagtaka kung gusto ko siya? Ha ha ha. Pero hindi siya kailanman pipili ng isang ulilang tulad mo. Hanggat nasa mataas siyang posisyon, hindi siya kailanman magiging sa iyo. Ha ha ha. Pero kung tutulungan mo ako at pababagsakin siya sa posisyon niya, magiging isa na lamang siyang simpleng babae. At pwede ka namang maging kanang kamay ko. Sa oras na iyon, magiging pantay na ang antas ninyo at legal na kayong magsasama. Hindi ba napakaganda niyon? Basta't makipagtulungan ka sa akin, ibibigay ko sa iyo si Bai Ruo gustong-gusto mo siya, hindi ba? Ayaw mo ba siyang makuha? Isipin mo na lang, pwede mo siyang mahawakan, mahalikan, mapapasayo ang lahat tungkol sa kanya, kaysa habang buhay kang tumatanaw lang mula sa malayo. Huwag kang maingay. Minsan lang ang pagkakataong ito, anong pipiliin mo? Pipiliin ko. Ang napakaganda, matapang, at malayang si Binibini. Tama, siya ay mapapasayo. Hahaha. Hindi siya sa akin. Pag-aari niya ang sarili niya. Ang buhay niya ay hindi mapapasailalim kanino man. Bai Jingcheng, kahit papahirapan mo ako ng husto, hindi ko hahayaan na sirain mo siya. Sige. Dahil ikaw ang pumili kung paano ka matatapos, pahihirapan kita ng husto bago kita tapusin. Pero, ang buhay mo ay kailangan ko pang itira muna. Anong balak mong gawin? Siguradong si Bai Ruo sa oras na ito ay paparating na rito. Gagamitin mo ako para painan si Binibini? Eksakto. Bai Jingcheng, nagkamali ka ng kalkulasyon. Sina Leng Shui, Afeng, at si Wuking ay kasama lahat ni Binibini. Hindi nila papayagang pumunta rito si Binibini. Ganoon ba? Pero papunta na siya rito ngayon. Bai Jingcheng, subukan mo lang. Kapag sinaktan mo si Binibini, talagang pagbabayarin kita. Sino ang maglalakas loob na lumapit kay Ling Chuan? Paparusahan ko siya ng matindi at sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanya. Ha 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 ha. Hemp. Isa lang silang kumpol ng mga walang kwenta. Hindi niya ako mapipigilan. Pangalawang Panginoon, nandito na si Bai Ruo. Binibini, trap ito. Sinadya nilang painitin ang ulo mo para pumunta rito? Huwag mo na akong isipin, umalis ka na. Binibini, bilisan mo at umalis ka na, pabayaan mo na ako. Leng Shui, Afeng, Wuqing, isama niyo na si Binibini paalis. Ha 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 ha. Gusto niyo pang umalis? Pero siya, makakalayo pa kaya? Bai Jingcheng. Tama, ako nga. Bai Ruo. O Bai Ruo. Mukhang malakas talaga ang loob mo dahil totoong pumunta ka rito. Para lang sa isang hamak na utusan, sulit ba? Hindi lang basta utusan si Ling Chuan, pamilya ko siya. Kapag sinubukan mo siyang galawin ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng 100 beses. Ha ha ha. Pagbabayarin mo ako? Naku, Ruo-Ruo o Ruo-Ruo, naglagay na ako rito ng 100 bitag. Bawat isa ay kayang tumapos sa iyo. Maliban na lang kung mayroon kang 100 at isang buhay, kung hindi, huwag mo nang asahan na makaalis ng buhay. Binibini, patawad, dahil sa akin kaya ka nadamay. Ling Chuan, hindi mo ako idinamay, sadyang huli na ako nang dumating. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, walang mangyayaring masama sa iyo, at pati na rin sa akin. Hindi ba't ikaw ang pinakamaytiwala sa akin? Napakadamdamin naman yan. Sige, kapag wala na kayong dalawa mamaya, ililibing ko kayo sa iisang hukay. Bai Ruo, alam ko na may taglay kang pambihirang lakas, pero ang lakas ng isang tao ay may hangganan. Sige ba? Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Sugod.
Paano nangyari ito? Bakit ganyan ka kalakas? Marami ka pang hindi alam. Subukan mong humakbang ng isa pa at tatapusin ko siya. Huwag kang mangahas by Jingcheng. Kung pakakawalan mo si Ling Chuan ngayon, mapapatawad pa kita. Mapapatawad mo ako? Aking mahal na pamangkin, sasabihin ko sa iyo, ang mga matatagumpay ay walang kahinaan. At ang mga taong mahalaga sa iyo, 1, 2, 3, 4, pag binilang mo ay may 4 agad sila. By Jingcheng, ano ba talagang balak mo? Maglaro tayo ng larong 1, 2, 3 Woodman. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Mga kasama, bantayan nyo si Bai Ruo. Sa sandaling gumalaw siya, ay saksakin nyo si Ling Chuan. Huwag kang magkakamali. Sige. Big brother. Ha ha ha. Ialis nyo na rito si Binibini. Bilis, umalis na kayo. Bai Ruo, akala ko ba ay magaling ka? Bakit hindi ka na lumalaban ngayon? Binibini, huwag mo na akong isipin. Gumagalaw, muli siyang gumagalaw. Bai Jingcheng, ikaw na matandang walang hiya ka. Hindi naman talaga gumagalaw si Binibini. Pero tumitibok ang puso niya, maging ang dugo niya ay dumadaloy, ha ha ha. Napakahusay talaga ng boss namin. Sige, sa harap mismo ni Bai Ruo at muling parusahan si Ling Chuan. Tingnan natin kung gagalaw pa ang puso niya. Ha ha ha. Ha? By Jingcheng, diretsuhin mo na ako kung anong gusto mong gawin. Huwag mo nang saktan si Ling Chuan. Anong gagawin ko? Gusto kong lumuhod ka. Hindi maaari. Binibini, huwag kang luluhod. Binibini, kapag lumuhod ka, mas mahihirapan si Ling Chuan kaysa sa mawala siya. Tama. By Jingcheng, nilalapitan mo na ang sarili mong katapusan. Ganoon ba? Ano naman ngayon kung nilalapitan ko ang katapusan ko? Ano bang magagawa mo sa akin? Akala ko kung gaano kagaling, pero hanggang dito lang pala. Paano kaya kung utusan natin siya ngayon na hubarin ang lahat at makipaglaro sa atin? Sa tingin niyo ba ay susunod na lang siya ng kusa? Binibini, huwag mo na akong intindihin. Feng, Wuching, Leng Shui, tapusin nyo na ako. Pagkatapos kasama ni Binibini, lahat sila ay pagbayarin nyo. Mas pipiliin ko pang mawala kaysa maging pabigat kay Binibini. Big brother. Gawin nyo. Gusto nyo ba talagang makitang mapahamak si Binibini? Sige na, kilos na. Napakasolid mo talagang bata. Pero Ling Chuan, habang ganyan ka lalo, ay mas lalong hindi hahayaan ni Bai Ruo na mawala ka. Maghubad ka ngayon at pagkatapos ay lumuhod ka para mapasaya mo naman ang mga tauhan ko. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka papayag? Tatapusin ko na siya. Kayanin mo. Binibini. Alis na. Bilis, alis na tayo. Susubukan mong tumakas? Bai Ruo, nanalo ka na. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin para pagbayarin ako. Tapusin ka? Masyado namang madali iyon para sa iyo. Simula noong lasunin mo ang mga magulang ko at ipinagpalit mo ang kanilang mga buhay, ay sumumpa na ako sa langit, nahahanapin ko ang aking kaaway, at sisiguraduhin kong magsusumamo siya para sa katapusan. Bai Ruo, hinding-hindi ako mahuhulog sa mga kamay mo. Ano ang ginawa mo sa akin? Hindi na ako makagalaw. Pakawalan mo ako. Bai Jingcheng, simula sa araw na ito, gusto kong manatili kang gising sa bawat sandali ng matinding pagdurusa. Gagamutin kita at pagkatapos ng bawat paggaling mo, ay pagdurusahin kitang muli sa mga bagong pasakit. Ito ang nararapat sa iyo.
Bini-bini. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito. Patawad at pinag-alala ko po kayo. Masyado na itong sugatan. Feng, dalhin niyo na si Ling Chuan sa ospital agad. Siguraduhin ninyong magiging ligtas siya. Opo, Binibini. Bini-bini. May isa pa akong bagay na dapat sabihin. Ano iyon? Ang Assistant Joe ng Shu Ziyuan, mayroon siyang marka ng buwan sa kanyang kamay. At bago pa man ako nawalan ng malay, naamoy ko po ang mabahong amoy na sinabi niyo. Ang Assistant Joe ng Shu Ziyuan. Sige, ako na ang bahala rito. Pumunta ka na muna sa ospital. Bini-bini. Sige na, mayroon na akong plano. Ikalawang anak. Sabihin mo sa akin ang totoo? Anong ginawa mo sa loob ng maraming taon? Ano ang ginawa ko? Anong ginawa ko kamo? Ma, hindi ba sinabi sa iyo ni Bai Ruo habang pauwi kayo? Ibang ka na. Talagang nawala ka na sa katinuan. Naging napakabuti sa iyo ng kuya at ate mo, tapos nagawa mo pa silang gawan ng masama. Ikaw, May kakayahan naman akong magpatakbo ng pamilya. Bakit palagi na lang akong dinidiktahan? Bakit? Kaya ba pinahamak mo ang mga magulang ko? Oo, tama. Dapat noon, hindi ako naging padalos-dalos. At hindi nakita hinayaang mabuhay, dapat sana ay akin na ang Phoenix Association ngayon. Ganoon ba? Gusto ko sanang itanong sa iyo, kung wala ka namang respeto sa akin, bakit kailangan mo pang itago ang iyong pagkatao? Ano ba talaga ang layunin mo? Layunin? Wala kang pakialam kung ano ang layunin ko. ikalawang anak. Masyadong malaki ang pagkadyamas ko sa iyo. Pagkadyamas? Ma. Simula pa noong bata ako, nagawa ba kitang mapaligaya kahit minsan? Ang kuya ko lang naman palagi, ang tanging ipinagmamalaki mo. Lahat ng ginagawa ko ay mali. Ma, nakalimutan mo na ba? Anak mo rin ako. Ngayong wala na siya, ang lahat sa Bai family ay dapat na sa akin. Bakit mo hinahayaan na ang batang babaeng ito ang magmando sa akin? Wala ka na talagang pag-asa. Inisip ko noong una, sa gaganaping pagtitipon ng mga pinuno, ay gagamitin ko ang pagkakataon para makuha ang lahat sa Bai family. Ngunit hindi ko akalain na ang Bai Ruo pala ay hindi isang mahinang tao. Gusto mong matapos na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, Bai Jingcheng, hindi ito magiging madali. Gusto kong manatili kang buhay para tanggapin ang lahat ng aking mga parusa na magiging 10,000 beses na mas masakit pa kaysa mawala ka. Kayo, may tao ba rito? Dalhin niyo siya sa Eternal Purgatory upang ang lahat ng parusa ay maranasan niya ng buo. Eternal Purgatory? Hindi ba iyan ang iniwan ni Dragon Mom na ipinagbabawal na lugar? Paano ka nagkaroon ng karapatan? Bakit ako may karapatan? Isipin mo iyan ng mabuti sa sarili mo. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Sige, mabuti naman at maayos ka. Yung binanggit mo kanina na kung anong Eternal Purgatory. Ano bang relasyon mo kay Dragon Mom? Nararamdaman ko na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ito ang tamang oras para ipaalam ko kung sino ba talaga ako. Si Dragon Mom ang pinakamalakas sa mundong ito. Ang balita tungkol sa kanya sa labas, maliban sa katotohanan na napakagaling niya, ay puno ng misteryo. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Ikaw, hindi kaya ikaw siya. Lola, paano naman po ako magiging si Dragon Mom? Nagkataon lang po na nakakuha ako ng isang simbolo mula sa kanya, kaya malaya kong napapakilos ang Eternal Purgatory. Ganoon pala iyon. Ruo, matanda na si Lola. Kahit nitong mga nakaraang araw, palagi mo akong binibigyan ng magagandang sorpresa. Nag-aalala pa rin ako sa iyo na baka hindi mo makayanan ang mga pagsubok na ito. Nagpadala muli ang President Xu ng paanyaya para sa isang engagement. Handa na ang pagdiriwang, hinihintay na lang ang oo mo. Tignan mo. Engagement? Kung hindi ka interesado kay Z1, ako na mismo ang tatanggi para sa iyo. Palagay ko po ay tama lang na ayusin niyo ang engagement na ito. Tinatanggap ko po ang inyong plano. Ruo, Madam Bai, nandito na pala kayo? Lao Shu, ang engagement party na ito ay tila napakasaya ha? Siyempre naman po. Para ito sa pagtanggap kay Ruo sa pamilya, hindi natin hahayaang magmukha siyang kaawa-awa. Ruo, hindi ba tama si Lola? Kapag naging bahagi ka na ng pamilyang Shu, hindi ka maghihirap doon. Ganoon ba? Kung napakasaya ng engagement party na ito, bakit hindi yata natin makita si Shu Ziyuan? Ziyuan, ang batang iyon, sabi niya ay hindi maganda ang napili kong singsing para sa engagement, kaya nagpumilit siyang siya na mismo ang kukuha at pipili ng bago. Dapat ay pabalik na siya ngayon, di ba? Talaga po? Napakasikaso naman ni Ziyuan. Mabuti, napakabuti niyan. Madam Bai, Ruo, tara, maupo muna kayo, uminom ng alak, kumain din kayo. Tara, tuloy po kayo. Inuman na inuman. Big brother, hindi pa magaling ang sugat mo. Huwag kang masyadong uminom. Bini-bini. Ayos lang yon. Malaking araw mo ito ngayon bilang kapamilya mo. Hindi kita dapat ipahiya. Tama yan, Binibini.
Ganito kasi sa amin, kaugalian na namin ito tuwing handaan sa engagement. Kung sa pamilya man ng bride o groom, kung sino ang mas maraming nainom na alak ay siyang mas magiging dominante sa bahay balang araw. Para lang ito sa katuwaan, walang problema. Tara, tagay. Ruo, heto, kumain ka pa. Salamat po. Hay, napakabuti nito. Naipaghiganti na ni Ruo ang mga magulang niya. At dahil sa husay niya, maayos na ang buhay niya. Tiyak na magiging napakatingkad ng kinabukasan niya. Oo nga. Ngayon ay nakakahinga na ako ng maluwag. Napanatag na rin sa wakas ang loob ko. Madam Bay, sa tingin mo ba ang mga magulang ni Ruo, kung buhay pa sila, at nakita ang ganitong sitwasyon ngayon, ano kaya ang mararamdaman nila? Masaya kaya sila o baka malungkot? Siguradong magiging masaya sila. Tutal itong pagkakasundong ito ay ikaw naman ang nakipagkasundo sa kanila noon. Ganoon ba? Dahil masyado akong pinagkakatiwalaan ni Madam Bay, nakakaramdam tuloy ako ng kaunting panghihinayang. Ruo, kapag nakasal ka na sa pamilyang Shu, huwag ka nang masyadong pabaya sa sarili, pero huwag mo ring maliitin ang iyong kakayahan. Bay Ruo, bilisan mo, tumakbo ka na. Hindi ito isang selebrasyon ng engagement, balak kang tapusin ng tatay ko. Lao Shu, ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba sapat ang sinasabi ng anak ko? Tatapusin ko na kayo. Bakit? Wala kaming ginawang masama sa inyo rito sa Bay Family at gusto mo pang pakasalan ni Ruo ang iyong anak. Ikaw. Lola, sa simula pa lang, ang masamang taong ito ay may layuning saktan ako. Tama ka, matanda. Hindi ka kasing talino ng apo mo, ang anak mo. Pinakasalan ang babaeng pinakamamahal ko. Hinayaan niya akong maging isang talunan at pinagtatawanan ng lahat. Ikaw, anong sabi mo? Alam mo ba? Itinuring kong parang kapatid ang anak mo. Araw-araw ko siyang pinapanood na naglalambing sa babaeng mahal ko. Sobrang gusto ko siyang tapusin. Naisip ko iyon at talagang ginawa ko iyon. Ibig sabihin, ikaw ang nagpaligpit sa mga magulang ko. Ako nga, Bay Ruo. Siguradong naaalala mo pa ako, hindi ba? Noong mga panahong iyon nang tumatakas, kayo ng mga magulang mo, nakita mo ang balat ko sa kamay. Siyempre naaalala kita. Lahat ng sandaling lumipas, iniisip ko lang kung paano kapag babayarin. Papalakbayin ako sa kabilang buhay. Nakakatawa. President Xu, gusto niyang mawala na ako. Papalakbayin ka sa kabilang buhay? Hindi siya karapat-dapat. Assistant Joe, noong nakaraan may hindi ka natapos. Sa pagkakataong ito ay kailangang matapos mo na. Huwag kang mag-alala. President Xu, gagawin iyon ni Yin Dao. Bay Ruo, matagal kong binalak ang lahat hanggang sa wakas ay natapos ko ang tatay mo. Akala ko ay magagamit kita patakutin ng nanay mo at sumunod siya sa akin. Di ko inasahang mas pipiliin niyang mawala kaysa sumuko. At bago siya mawala, nasunya pa ako na naging dahilan kung bakit sa loob ng maraming taon nagdurusa ako gabi-gabi kaya napilitan akong magtago muna. Dad, paano niyo nagawa ang mga bagay na iyan? Kaya pala, si Bai Jingcheng ay ginawa mo lang na panakip butas para malinlang kaming lahat dahil ikaw ang tunay na may sala. Tama, si Bai Jingcheng ay tauhan ko lamang. Ipinalabas ko siya para lang lituhin kayo. Dapat ay noong mahigit 10 taon na ang nakakaraan, ay tinapos ko na rin ang buhay mo pero hindi ko matiis dahil sa nanay mo. Na talaga kawangis. Hindi ko akalain na ang matandang babaeng iyon ay itatago ka pala sa akin. Kahit anong hanap ko sa iyo noon ay hindi kita mahanap, kaya matiyaga na lang kitang hinintay na lumitaw. Alam mo ba, na noong araw na bumaba ka ng bundok, sa wakas ay nakita na rin kita. Alam mo ba, kung gaano ako kasabik noong oras na iyon, pang nakikita ko ang itsura ng nanay mo noong 20 taong gulang pa lang siya. Ang tagal kong hinintay na kumagat sa pain, at sa wakas, nahuli na rin ang isda. Bay Ruo, napakarami mong binigay na sorpresa sa akin, at hinayaan kong makipaglaro ka hanggang ngayong araw. Ngunit ngayon, ayoko na sa larong ito. Lahat ng taong kakampi ni Bai Family ay kailangang magbayad at mawala. At ikaw naman, ikukulong kita na parang isang display para mapagmasdan kita araw-araw. Gusto mo akong gawing parang display. Tingnan muna natin kung mayroon ka ng sapat na galing para gawin iyon. Bay Ruo, alam kong magaling kang lumaban, pero ang bitag na ito ngayong araw ay nakahanda na. Tingin mo ba, hahayaan pa kitang makaalis? Sa alak na ininom nyo kanina, naglagay na ako ng gamot doon. Bay Ruo, maging sa pagkain kinain mo, may gamot din akong inilagay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isa, na hinding-hindi nyo malilimutang madugong kasalan. Matandang hukluban, napakasalbahe mo. Ilang taon kong pinaghirapan ito, at ang araw na ito ang pinakahihintay ko. Tapusin silang lahat, itira nyo lang si Bay Ruo. Sino ang magtatangkang gumalaw sa kanila? Xu Ziyuan, tumabi ka. Huwag na po ninyong dagdagan pa ang inyong mga pagkakamali. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Tumabi ka.
Paano kung ayaw ko? Ibig bang sabihin pati ako ay paparusahan nyo rin? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ampon ka lang. Sa mundong ito, maliban sa ina ni Bayruo, walang ibang babae ang nararapat na magbuntis ng anak ko. Inisip ko ang nakalipas na mga taon, naging masunurin ka naman, at may kakayahan ka rin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, patatawarin ko ang pagsuway mo ngayong araw. Hindi ako tatabi. Sinasabi ng aking konsensya at prinsipyo na dapat ko itong pakialaman ngayon. Sige. Ang mga tauhang hindi sumusunod, wala nang silbi sa akin. Kaya mas mabuti pang, paunahin na kita sa kabilang buhay. Lusob! Nagagawa mong tapusin ang anak na pinalaki mo ng napakaraming taon? Talagang wala ka ng konsensya. May mas malala pa na mangyayari pagkatapos nito. Kung ayaw ninyong masaktan ng husto, sumuko na kayo. Sinisiguro ko na ibibigay ko sa inyo ang maayos na libing. Dahil kung hindi, ang mga tauhan ko ay magsisimula ng manira. President Xu, sigurado ka na ba talaga na matatalo mo ako? Bayruo, dapat mong maintindihan na may laso na sa katawan mo. Dahil handaan ang engagement ngayong araw, kaunti lang ang dinala mong mga tauhan. Sa oras na maparusahan kita ng husto, kahit pa mag-react ang mga tauhan mo, matatapos ko na silang lahat. Lalabanan namin siya. Big brother, huwag kang mag-alala sa kanya. Bayruo, sa ganitong sitwasyon, nagmamayabang ka pa rin ba? Alam kong kaya mong sumalo ng bala, pero ang isang bala laban sa 100 o 1,000 bala ay malaking pagkakaiba. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan kita dahil kahit alam mong nakakatakot ang lakas ko, pinili mo pa rin akong galitin. Ang tao talaga ay laging kailangang magbayad para sa kanilang kawalan ng paningin at pagkabulag. Ano? Ako? Walang paningin? Kung ganoon, ipakita mo sa akin kung anong galing pa ang mayroon ka ngayon. Ang kakayahan ko ay ipakikita ko na sa iyo ngayon. Noong nakita ko ang aking mga magulang na nawala sa harap ko mismo, wala pa akong kakayahan noon. Noon ko ipinangako sa sarili ko na mahahanap ko ang kalaban at pagbabayarin siya ng daan-daan o libu-libong ulit. Ngayon, sa wakas ay makakakuha na ako ng hustisya para sa kanila. Hustisya? Bayruo, narito na ako sa harap mo ngayon. Anong magagawa mo? Mama, Papa, ito ang unang pagkakataon na paniningilin ko sila at ang kasunod nito ay ang paniningil sa lahat. Ito ay? President Xu, hindi ba't sabi mo ay bibigyan mo ako ng isang madugong kasalan? Ngayong araw ay gagawin ko itong katapusan mo. Paputukin. Hindi ito maaari. Hindi ito posible. Maari kayang matagal mo na akong pinaghihinalaan? Mukhang hindi ka naman pala bobo. Kailan pa? Kailan pa ako nagkamali? Mahusay ang iyong pag-arte, pero President Xu, isipin mo, kung talagang mahalaga sa iyo ang kasunduang ito, gayong alam mo namang ang 3 pinuno ay pinahihirapan ako. Bakit wala ka sa pagtitipon ng longtow? Kaya simula noon, nagsimula na akong maghinala sa iyo. Ang sumunod ay naging pagsakay na lamang sa laro mo, pagsunod sa iyong plano, at pag-arte lamang hanggang dulo. Sige. Napakagaling mong sumakay sa laro, Bayruo. Mukhang minaliit kita. Ngayon, oras mo na. Bayruo, gusto mo ba akong tapusin? Masyado ka pang bata. Titingnan ko lang kung ano pa ang kakayahan mong lumaban. Sinasabi ko sa iyo, may 4 akong malalaking grupo, halos 100,000 tauhan lahat. Lahat sila ay naghihintay sa labas ng lungsod. Kapag may mangyaring hindi maganda sa akin, papasok sila dito para tapusin ka. Talaga ba? Napakagaling naman. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Sinasabi ko sa iyo, sa loob ng 14 na taon, sa armas, negosyo, edukasyon, at kalusugan, nabuo ko na ang lahat ng ito bilang isang matibay na pader. Bayruo, anong gagawin natin? Lola, huwag po kayong matakot. Tatawag lang po ako para ang 4 na grupo ni Old Man Xu sa kagamitan, ospital, eskwelahan at negosyo ay mawala lahat nang walang ititira. Nagyayabang ka lang. Bayruo, akala mo ba ay matatakot mo ako sa pamamagitan lang ng isang tawag? Isa ka lang namang babaeng galing sa bundok na nagsanay ng kung ano-anong martial arts. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan? O ng katayuan? Akala mo ba laro-laro lang ito? Isang tawag lang. Sisirain mo na ang matagal ko ng pinaghirapang pundasyon?
Bakit hindi natin subukan para malaman mo? Subukan natin. Sinasabi ko sa iyo, ang 4 na grupong iyon ay puno ng mga tapat kong tao, sa akin lang sila sumusunod. Ang mga gamit nila ay mga makabago, masasabi mong hindi sila matitibag. Tapos ikaw? Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang mataranta, dahil malapit na ang oras mo. Ang 4 mong grupo ay mawawala rin kasama mo, hindi ka nila hahayaang mag-isa. Ang dami mong sinasabi, pero bakit wala pa rin nangyayari? Huwag kang mainip, kailangan lang nating maghintay ng 3 segundo. Ano? 3 segundo? By Ruo? Akalain mong inakala ko pang may ibubuga ka talaga? Nagyayabang ka lang pala para mag-aksaya ng oras. Gusto mo bang bilangin ko pa para sa iyo? Sige. 1, 2, 3. Anong nangyari? Bakit wala pa rin kahit anong galaw? Lao Exu, may masamang balita. Biglang inatake ng parang kidlat ang kampo natin. Hindi namin kilala ang kalaban, pero lahat sila ay magagaling sa laban at kumpleto sa kagamitan. Hindi namin sila kayang tapatan. Ang base militar ay tuluyan ng nawasak. Lahat ng mahahalagang tauhan ay hinuli, maging ang sistema ng medikal at edukasyon ay lubos ng naparalisa. Sa loob lang ng 3 segundo nilang sabay-sabay na pagkilos, ay tuluyan na tayong nagapi. Lao Shu, gumawa ka ng paraan. Hindi maaari, hindi maaari. 3 segundo? 3 segundo lang? Sinasabi ko sa inyo. Ngayon din. Hoy, matandang Shu, sabihin niyo kay Boss Bai Ruo na ang pinapagawa niya sa amin ay ayos na. Ang pamilyang Shu ay tuluyan na nating nagapi. Paanong nangyari ito? Ang kapangyarihang ipinagmamalaki ko, bakit sa harap ni Bai Ruo ay naging napakahina nito? Sa isang tawag lang niya, wala na ako. Hindi lang dahil sa tawag ito, kundi dahil sa galit na kinimkim ko sa loob ng 20 taon. Dapat ay naging isa akong masayahing babae, na masayang lumalaki sa ilalim ng kalinga ng mga magulang ko, ngunit ang lahat ng iyon ay winasak mo. Pero ngayon, nagtiis ako ng 20 taon para lang sa araw na ito. Ngayon ay ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na nag-iisa. Bai Ruo, akala mo ba tapos na ang lahat? Masyado kang bata, kahit na wala na sa akin ang mga bagay na iyon, mayroon pa rin akong mas malakas na alas. Sige nga, sabihin mo. Anong alas iyan? Sasabihin ko sa iyo, nakuha ko na ang loob ni Dragon Mom at humingi na ako ng tulong kay Guardian Aki na kasama niya. Ang kapangyarihan niya ay nasa buong mundo. Makapangyarihan siya sa lahat. Sa sandaling dumating si Guardian Aki, ang salita lang niya, buong puwersa ng Timog Lungsod papanig sa akin. Habang ikaw ay isa lamang ulila, kahit na may kakayahan ka pa, ano naman? Ano pa bang magagawa mo? Ang piging na ito ngayon, ang magiging katapusan mo. Dragon Mom? Siya ba yung pinakamisteryoso at pinakamagaling na maging ang maharlikang pamilya ay binibigyan siya ng galang? Isang alamat. Nagawa niya talagang kumonekta roon. Si Dragon Mom pala ang kanyang proteksyon. Anong gagawin natin, Binibini? Napakamakapangyarihan ni Dragon Mom. Kung talagang susuportahan niya si Pamilyang Su, wala na tayong laban. Natatakot ka na ba? Uli na ang lahat. Sinira mo ang lahat ng pinagplanuhan ko. Kaya ngayong araw, sa masayang pagtitipon na ito, patitikimin kita kung ano ang ibig sabihin ng matinding pagdurusa. Talaga ba? Kumampi na sa iyo si Dragon Mom? Siyempre naman. Kung ganoon, mukhang mabibigo ka lang. Bai Ruo, masyado mong minamaliit. Ang puwersang nasa likuran ko. Papunta na si Guardian Aki. Darating siya sa loob ng hindi hihigit sa 10 minuto. Maghintay ka na lang na lumuhod at magmakaawa. Talaga ba? Si Guardian Aki? Sige, hihintayin ko siya. Ano? Naglakas loob kang tawagin sa pangalan si Guardian Aki. Tapos ka na! Talagang tapos ka na ngayon. Nandito na si Guardian Aki. Guardian Aki, sa wakas ay dumating ka rin. Ang babaeng ito, napakasamang tao, winasak niya ang 4 kong pinakamahusay na tauhan at may masama pa siyang balak sa akin. Pakiusap, tapusin mo sila. Anong tingin mo sa akin? Bodyguard mo na pwedeng utusan. Hindi ko po magagawa iyon. Kaya lang, sinabi sa akin ni Dragon Mom noon na sa oras na mapahamak ako, magpapadala siya ng tulong. Pinadala nga ako ni Dragon Mom dito. Pero hindi para tulungan ka. Ano? Alam mo ba kung sino si Dragon Mom? Siya ay ang inyong lingkod na si Echi. Nagbibigay galang kay Dragon Mom. Siya si Dragon Mom? Ano? Dragon Mom? Guardian Aki, anong tawag mo sa kanya? Bakit mo ba ako sinasaktan? Ang lakas ng loob mong bastusin si Dragon Mom. Tatanungin mo pa ako kung bakit kita pinarurusahan. Siya si Dragon Mom. Totoo lang siya si Dragon Mom. Hindi, imposible ito. Dapat ay. Ano? Sa tingin mo ba ay magsisinungaling ako? Tapos na.
Tapos na ang lahat. President Shu. Malinaw kong sinabi sa iyo na huwag akong kakalabanin. Pero hindi ka nakinig. Hindi ka naniwala. Alam ko na ang pagkakamali ko po, Bayruo. Hindi, Dragon Mom. Nagsisisi na po ako. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, susundin ko na ang lahat ng ipag-uutos niyo. Gusto mong maging aso ko. Pero parang hindi ka naman gaanong ka-cute. President Shu, nilason mo ang mga magulang ko at ninakaw mo ang kayamanan ng pamilya ko. 14 na taon kong hinintay na pagbayarin ka. Ang lahat ng mayroon ka ay sa wakas. Nawasak ko na. Ngayon ang natitira na lang ay ang buhay mo. Ziyuan, iligtas mo ako po. Ako ang tatay mo. Mula noong oras na binalak mo akong tapusin, ay hindi na kita itinuring na tatay. Binibini, hindi ko akalaing ikaw pala si Dragon Mom. Talagang nakakagulat ito. Bakit? Kulang ba ang kakayahan ko? Sapat, syempre sapat ito. Kaya lang, hindi ko lang inaasahan. Ruo, napakagaling mo pala. Talagang ginulat mo ako. Wala ka na bang iba pang itinatago kay Lola? Lola, sinabi ko na sa inyong malakas ako at dahil apo niyo ako, gagawin kong makapangyarihan ang Bai family. Bayruo, totoo bang ikaw si Dragon Mom? Shu Ziyuan, kahit na anak ka ni Elder Shu, alam kong sa mga nangyari noon ay wala kang kinalaman. Ayaw kong mandamay ng inosente. Kaya simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi maaari. Alam mong gusto kita at ako. Ju Ziyuan, malinaw na kitang tinanggihan noon pa. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang kinasusuklaman mo sa akin. Bakit kahit isang pagkakataon ay hindi mo ako mabigyan? Sige, ipapaliwanag ko itong mabuti sa iyo. Sabihin mo. Bilang Dragon Mother, maraming tao ang sumusunod sa akin. Bilang pinuno ng Phoenix Association, marami ring tao ang nagpapa-impress sa akin. Pero ang gusto ko, bilang ako si Bayruo, isang normal na tao, ay ang mayroong taong hinding-hindi ako iiwan. Kahit na hindi ako ang Dragon Mother at walang kapangyarihan, ay may tao pa ring tutulong sa akin sa oras ng hirap. Ikaw, Shu Ziyuan, noong ako mismo ang tunay na nakatayo sa harap mo, tiningnan mo ba ako ng maayos? Ano ang mayroon ka para hangaan kita? Ang marriage contract ba? Pasensya na. Dahil noong unang beses tayong magkita, sinunog mo na ang marriage contract na iyon. Maaari mo itong ituring na isang tadhana. Tadhana? Tadhana na hindi ka karapat-dapat para kay Binibini. Sige na mga kuya, mukhang maayos na ang lahat ng ito. Tara na, magrenta tayo ng kwarto para maglaro ng mahjong. Tara,